Siya ang pinakamalakas na hari ng demonyo sa kasaysayan. Ngunit pagkatapos na magdulot ng labis na pinsala at mahulog sa utang, siya ay tinanggal ng mga elders at pinilit na kumita ng pera sa mundo ng mga tao. Nagsisimula ang kwento habang nalaman natin ang tungkol sa labanan sa pagitan ng liwanag at madilim na mga kontinente, na nagaganap sa daan-daang taon. Ang mga tao sa maliwanag na kontinente ay naglunsad ng hindi mabilang na mga krusada upang maalis ang madilim na angkan, ngunit hindi sila makalusot sa mga bulwagan na binabantayan ng 7 hari ng demonyo. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang monarko ng unang bulwagan na pinangalanang Merlin, at nakikita natin siyang nagsusulat ng kanyang lingguhang ulat, ngunit hindi siya makapag-focus dahil ang labanan ay nasa labas mismo ng kanyang palasyo. Ginagamit ng kanyang kapatid na babae na si Lilith ang kanyang charm magic para makipaglaban ang mga tao sa isa't isa, ngunit bigla siyang inatake ng isa sa mga knight at pinabagsak siya sa lupa. Huminto ang mga tao sa pakikipaglaban sa isa't isa, at ipinakilala ng kabalyero ang kanyang sarili bilang si Alice, ang ika-233 na bayani ng kaharian. Napagtanto ni Lilith na ang kanyang magic ay hindi gumana sa kanya dahil siya ay isang babae, at sinimulan niya itong panunukso, na sinasabi sa kanya na siya ay cute. Itinulak siya ni Alice sa likod at nagmamadaling atakihin siya, ngunit pinalayas siya ni Lilith. Nagpupumilit siyang matamaan, at kinukutya siya ni Lilith dahil sa pagiging mahina, kaya nagpa siya si Alice na ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Inaatake siya ni Lilith, ngunit nabigla siya nang maputol ang kanyang latigo na gawa sa mga litid ng dragon nang hawakan ang espada ni Alice. Napansin niya na ang banal na espada, ang Light Anthem, ay hindi maaaring hawakan ng dark creatures na tulad niya, at inatake niya si Lilith gamit ang kanyang mahika. Nagawa niyang harangan ito, ngunit biglang sumugod si Alice at nahuli siya. Nagsimulang magsaya ang mga sundalo para kay Alice, ngunit narinig ni Merlin ang ingay at nagtataka kung ano ang nangyayari sa labas. Kiniling ni Alice sa kanyang Master Sage na utusan siyang salakayin ang palasyo ng hari ng demonyo, ngunit tinanggihan niya ang kanyang kahilingan at nagpatawag ng isang higanteng balina ng halimaw. Tinatawag niya itong pinakahuling sandata ng sangkatauhan dahil maaari nitong sirain ang lahat sa isang atake. Iniisip ni Alice na dapat lang nilang alisin ang demonyong hari, ngunit naniniwala siyang lahat ng mga demonyo ay karapat-dapat na mamatay, kaya gusto niyang lipulin sila. Alam niya kung gaano kasama ang demonyong hari dahil siya lang ang taong nakaligtas matapos siyang harapin. Inilunsad niya ang kanyang pinakahuling pag-atake upang paksain ang mga demonyo, ngunit biglang dumating si Merlin upang protektahan sila at hindi sinasadyang maglanding kay Alice. Niyakap siya ni Lilith, sinasabing binubuli nila siya, habang sinasabi ni Alice na bantayan ang kanyang hakbang habang siya ay lumalapag. Nagtataka siya kung sino siya. Kaya, sinabi sa kanya ni Lilith na siya ay isang walang kwentang bayani, ngunit alam niyang natalo si Lilith sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na siya ay naging pabaya. Nais ni Alice na labanan siya, ngunit pinalipad niya ito sa isang pitik lamang ng kanyang daliri. Tinawag siya ni Sage na kanyang kaaway, ngunit hindi man lang siya naaalala ni Merlin, kaya binanggit niya na siya lamang ang taong nakaligtas pagkatapos makipaglaban sa kanya. Sa wakas ay naalala ni Merlin na nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay at nabanggit na hinayaan niyang makatakas si Sage dahil nangako siyang isakripisyo ang kanyang mga tauhan sa kanya. Nagulat ang lahat nang marinig ito, ngunit ipinaliwanag ni Sage na hindi ito totoo, na sinasabing nandyan siya para sa kaluwalhatian at katarungan ng sangkatauhan. Inilabas niya ang mahiwagang enerhiya mula sa lahat ng kanyang mga sundalo at nagpaputok ng isang malakas na sinag ng enerhiya. Ngunit ginagamit ni Merlin ang kanyang espada upang maghatid ng isang mapangwasak na pag-atake na pumatay sa halimaw sa isang iglap. Humingi ng tawad si Sage at sinisisi si Alice sa pag-atake. Ngunit bigla silang nakarinig ng kampana na ikinagulat ni Merlin nang mapagtanto niyang nagsimula na ang lingguhang pagpupulong. Tumakbo siya patungo sa kanyang palasyo, ngunit pinigilan siya ni Alice. Kaya, binanggit niya na kahit na siya ay masyadong mahina para sa kanya, gagamitin niya ang kanyang Dark Blade Vortex, dahil siya ay dumating sa lahat ng paraan upang labanan siya. Nagpakawala siya ng mapangwasak na atake ng espada at sinubukan ni Alice na harangan ito gamit ang kanyang barrier, ngunit nabigla siya at tumagos ito sa lupa. Sa pagpupulong, lahat sila ay nabigo kay Merlin dahil siya ang may pinakamasamang pagganap sa lahat ng mga hari ng demonyo. Binanggit niya na natalo niya ang pinakamaraming krusada at nasira ang milyon-milyong tao, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi siya kumikita ng pera para sa palasyo. Ipinaliwanag nila na sa tuwing siya ay lumalaban, siya ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa lupain ng kadiliman, kaya ang kanyang kabuoang utang ay umabot sa 66 na trilyong yen, at hinihiling nila sa kanya na bayaran ito kaagad. Sinubukan ni Merlin na lumabas ng palasyo ng palihim, ngunit naisip ni Lilith na naglalaro siya ng hide and seek.
Sinabi niya sa kanya na ang kaharian ng demonyo ay napakaliit para sa kanya, kaya oras na para sa kanya upang galugarin ang labas ng mundo, sa pag-iisip na ang kanyang pagkawala ay magpapaunawa sa lahat kung gaano siya kahalaga. Iniisip niya kung siya ay tinanggal, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay ganap na kanyang sariling desisyon, at sinubukan siyang pigilan ng elders. Binanggit niya na aalis siya dahil sa kanyang sumpa, na nagpapaliit sa kanyang puso kung hindi niya lalabanan ang malalakas na kalaban, kaya't kailangan niyang hanapin sila sa kaharian ng liwanag. Ngunit sa tingin niya ay wala siyang kakayahan maliban sa pagiging isang hari ng demonyo. Kaya hindi siya mabubuhay sa labas ng mundo. Nais niyang samahan siya, ngunit sinabi niya na dapat siyang magbayad ng 66 na trilyon para sa lahat ng pinsalang idinulot niya kung mananatili siya roon. Kaya mabilis siyang tumalon pabalik at binati siya ng swerte sa sapat na kita upang mabayaran ang kanyang utang. Sa kanyang pag-alis, naisip niya na kahit na siya ang pinakamalakas na hari ng demonyo, isa pa rin itong hangal na babalik pagkatapos niyang mabigo sa labas ng mundo. Kaya, sa tingin niya ay babalik itong umiiyak, ngunit umaasa na ang karanasan ay makakatulong sa kanya na lumago bilang isang tao. Samantala, sinabi ni Alice na kung hindi dahil sa kanyang mithril armor at light anthem, hindi siya makakaligtas. Ngunit napagtanto niya na si Lilith ay papalapit, kaya siya ay nagpapanggap na patay. At sa tingin ni Lilith ay isang himala na buo pa rin ang kanyang katawan, ngunit ayaw niyang maging alabok ang kanyang magandang mukha. Kaya, nagpasya siyang dalhin siya sa palasyo at panatilihin siya bilang isang collectible. Sinubukan niyang buhatin siya, ngunit siya ay masyadong mabigat, kaya nagpasya siyang kunin ang kanyang ulo, ngunit kumilos si Alice upang iwasan ang pag-atake. Gusto ni Lilith na magkaroon ng rematch, ngunit alam ni Alice na wala siya sa kondisyon para lumaban, kaya sinubukan niyang makatakas, at inutusan ni Lilith ang kanyang mga lobo na habulin siya. Samantala, narating ni Merlin ang dagat na tinawid ng mga tao upang marating ang kaharian ng demonyo, at napagtanto niyang gumamit siya ng labis na puwersa sa paghampas ng talam kanina dahil nasira nito ang lahat ng barko. Alam niyang hindi marunong lumangoy ang mga demonyo, kaya sa tingin niya ay wala na siyang choice kundi bumalik. Ngunit isang maliit na bangka ang biglang lumutang patungo sa kanya, at nagpasya siyang magsagwan sa dagat. Samantala, si Alice ay patuloy na tumatakbo mula sa mga lobo, at naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang master na hindi siya handang harapin ang mga demonyo. Ngunit ayaw niyang matulad sa kanyang master, na walang ginawa kundi manatili sa bundok na nalalatagan ng nyebe, kaya nagpumilit siyang makipagsapalaran. Nagsisimula siyang umiyak nang mapagtanto niya na ang mundo sa labas ay nakakatakot, at sa palagay niya ay kailangan niyang pagsikapan ang kanyang mga kakayahan kapag siya ay nakabalik. Pinabagsak niya ang isa sa mga lobo at gumaan ang pakiramdam dahil isang elite tier beast na lang ang natitira, ngunit bigla itong nag-transform sa kanyang huling anyo, na ikinagulat niya. Nagpupumilit siyang ipagtanggol ang sarili at sa tingin niya ay hindi na siya makakaligtas, ngunit biglang pinigilan ni Merlin ang lobo. Sa tingin niya ay gagawin niya ang perpektong alipin, kaya sinabi niya sa lobo na nagngangalang Fatty na sabihin kay Lilith na pag-aari niya si Alice, na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na iniligtas niya ang kanyang buhay, kaya dapat itong magsilbi bilang kanyang alipin upang ibalik ang pabor. Dinala niya siya sa bangka at sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi siya katapat nito at sinabihan niya siyang magsimulang magsagwan. Nanaginip si Alice na talunin si Merlin at ikakasal na siya sa isang prinsipe, ngunit ginising siya ni Merlin, sinabihan siyang magtrabaho. Iniisip niya ang tungkol sa paghihiganti isang araw at habang naliligaw siya sa kanyang pag-iisip, nagsimula siyang magsagwan ng agresibo. Napansin niya itong nakatayong matatag sa kabila ng malakas na agos, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang kumukuha siya ng suporta mula sa isang kahoy na tabla. Makalipas ang ilang oras, naamoy niya ang masarap na pagkain na niluluto niya, kaya naabala siya. Ngunit binanggit niya na siya ay isang walang kwentang bayani na ikinagagalit niya. Kaya, huminto siya sa pagsagwan, na sinasabi sa kanya na mamamatay na lang sila. Sinabi niya sa kanya na gagantimpalaan siya kung magtrabaho siya ng maayos. At kahit natutol siya sa pagkain na iyon, hindi niya ito kayang pigilan. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang master, at sinabing ang isang hari ng demonyo ay hindi dapat magluto ng ganoong kasarap na pagkain, kaya labag ito sa mga batas ng kalikasan. Ang mga pating ay naaakit sa amoy ng pagkain. At sinabi niya sa kanya na huminto sa pag-ihaw, ngunit hindi niya ito pinapansin. Kaya, sinabi niya sa kanya na ang dagat ay tahanan ng mas mapanganib na mga nilalang. Itinuro niya ang likod niya, at natatakot siyang makakita ng pating ng malapitan, ngunit pina-address niya ito gamit ang kanyang Conqueror's Hockey. Sa tingin niya, siya ang pinakamapanganib na nilalang sa dagat. Ngunit nabanggit niya na ang tinutukoy niya ay ang halimaw sa dagat, na siyang pinaka-nakakatakot na mandaragit sa dagat.
Ibinunyag niya na kahit ang kanilang hukbo ay kailangang pairan ng dumi ng banal na dragon sa kanilang mga barko para lamang maiwasan ang pag-atake nito. At napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang amoy ng hukbo. Ngunit sinabi niya na ang tae ng banal na dragon ay isang mahalagang kayamanan dahil nawala ang banal na dragon. Kaya mas mahalaga ang tae nito kaysa sa ginto. Sa palagay niya ay hindi pa niya narinig ang tungkol sa banal na dragon, ngunit naglabas siya ng isang kristal na kontrata na ginagamit para sa paggapos sa mga demonyong hayop. Nagbukas siya ng portal kung saan nakipag-ugnayan siya kay Bucky, sa pag-aakalang hindi na niya kailangang umalis dahil maaari siyang kumita ng dagdag na pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng tae nito. Hindi makapaniwala si Alice na naging alagang hayop ang banal na dragon. Kaya, ipinaliwanag niya na natalo niya ito at ginawa itong kanyang alaga. Ngunit, nabigla pa rin siya dahil ang banal na dragon ay ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Sa palagay niya ay hahanapin siya ni Bucky sa pamamagitan ng kristal at dadalhin siya pabalik sa palasyo, ngunit bigla itong nadulas sa kanyang kamay at nahulog sa dagat. Sinabihan ni Merlin si Alice na magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit napansin niya na ang lahat ng isda sa kanilang paligid ay biglang nawala. Kaya, iniisip niya na ang isang mapanganib na mandaragit ay dapat na nasa malapit. Tumitaw ang halimaw sa dagat sa harap nila, at hiniling ni Alice na itaboy ito, ngunit binanggit niya na hindi siya marunong lumangoy. Nagtataka siya kung bakit napakalakas nito kung hindi man lang marunong lumangoy. Kaya, napagtanto niya na dapat niyang harapin ito sa kanyang sarili. Tumalon siya para salakayin ito, ngunit hindi makatusok ang kanyang espada sa balat nito, at nawalan siya ng pag-asa. Sinabi ni Merlin sa halimaw na maging kanyang bagong alipin at dalhin siya sa kabila ng dagat, ngunit tinanggihan nito ang kanyang alok at inaatake siya ng tubig. Kaya, ginagamit niya ang kanyang espada para atakihin ito, pinatay ito sa isang iglap, at hindi makapaniwala si Alice kung gaano siya kalakas. Sa wakas ay nakarating sila sa baybayin, at sinabi ni Merlin na narating lamang nila ito dahil napakahusay niyang pinuno. Sa tingin niya ay walang kwentang alipin si Alice dahil kulang ito sa lakas at utak. Kaya, nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanya. Ngunit bago siya umalis, sinabihan niya itong habarin ang kanyang baluti dahil gusto niyang kumita ng pera sa pagbebenta nito. Lumilitaw si Alice sa korte kung saan siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang mga kapwa-sundalo dahil hindi siya sapat na malakas para talunin si Merlin. Inalis niya ang kanyang katayuan bilang isang bayani upang magbayad ng 50 milyong ginto dahil nawala niya sa kanya ang mahalagang mithril armor. Pagkalipas ng isang taon, nakita natin si Alice na nakikipaglaban sa mga pirata, ngunit sa tingin nila ay napakahina niya para talunin sila. Pinalaya niya ang batang babae na kinidnap nila at sinabihan siyang huwag nang mag-alala dahil haharapin niya sila hanggang sa dumating ang backup. Umaatake siya ng yelo upang palamigan ang paa ng kapitan. Ngunit habang sinusubukan niyang tapusin siya, hinaranggan siya ng isa pang pirata na tumulak sa kanya pabalik. Sinabi niya sa kanila na hindi nila magagawang ihawak ang isang kamay sa batang babae hanggat ito ay nabubuhay, ngunit tinatawanan lang siya ng mga ito. Ipinaliwanag nila na isa lang siyang elite tier hero habang nasa holy tier sila, kaya wala siyang magagawa sa kanila. Naghahanda silang salakayin siya, ngunit biglang dumapo si Merlin sa ibabaw nila. Binanggit niya na hindi na siya makapaghintay na makumpleto nila ang kanilang palabas, dahil ang kanyang sumpa ay gagana. Akala nila mahina siya dahil hindi nila maramdaman ang magic niya. Kaya, nagpasya silang labanan siya. Ginagamit niya ang kanyang espada upang talunin sila, ngunit ang kanyang pag-atake ay lumikha ng isang napakalaking pagsabog na sumisira sa kanilang barko pati na rin ang mga reinforcement ship na ipinadala upang iligtas ang anak na babae ng alkalde. Hindi nakikita ni Alice ang kanyang mukha, kaya itinuring niya itong isang bayani at sinimulan siyang purihin, ngunit umalis siya bago niya malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, binanggit ng isang reporter na nagngangalang Bella na itinuturing ng Reyna si Merlin na isang wanted na kriminal. Ibinunyag niya na walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan, at binigyan nila siya ng titulong Nightblade, ngunit tumanggi si Alice na tanggapin ito dahil itinuturing niya siyang tunay na bayani. Naiirita siya na pinapakita pa rin ng TV ang panayam at masaya siya na nakakolekta siya ng 10,000 ginto, ngunit napagtanto niya na malayo pa ang kailangan niyang gawin bago niya mabayaran ang kanyang utang. Naalala niya kung paano sinira ni Merlin ang kanyang buhay at nahampas ang mesa dahil sa pagkabigo, ngunit hindi niya sinasadyang nabuhusan ng tubig ang susunod niyang kontrata sa misyon. Napansin niya na ang wanted criminal ay kamukha ni Merlin, ngunit sa tingin niya ay hindi maaaring maging freeloader ang isang demonyong hari. Napagtanto niyang huli na siya sa kanyang karwahe, ngunit sinimulan niyang yakapin ang kanyang poster ng Nightblade, na humihiling sa kanya na pagpalain siya at sampain ang hari ng demonyo. Samantala, nakita ni Merlin ang kanyang wanted poster, ngunit hindi siya natutuwa na mayroon lamang siyang bounty na 5,000 gold.
Napagtanto niya na siya ay pabaya dahil nasayang niya ang lahat ng pera na nakuha niya sa pagbebenta ng baluti, ngunit sa palagay niya ay dapat parangalan ang lahat kung siya ay kakain sa kanilang lugar sa halip na tawagin siyang freeloader. Sa wakas ay nakakita siya ng isang nayon, ngunit sinubukan siyang pagnakawan ng dalawang bandido, na sinasabi sa kanya na sila ay parurusahan kung hindi sila kumuha ng isang bagay para sa kanilang master. Hiniling nila sa kanya na ibigay ang kanyang espada, ngunit binalaan niya sila na mamamatay sila sa sandaling alisin niya ito. Pinagtatawanan siya ng mga bandido, at ang isa sa kanila ay gumagamit ng kanyang kutsilyo upang agad na magbalat ng mansanas. Tinanong si Merlin kung natatakot siya. Ngunit ginagamit ni Merlin ang kanyang espada upang putulin siya, at kinuha niya ang mansanas. Habang tumatakas ang pangalawang bandido, siya ay naging isang goblin. Kaya napagtanto ni Merlin na gumamit sila ng transformation magic para magmukhang mga bandido. Sinabi ng goblin sa hari na pinatay ng isang tao ang kanyang kasama, ngunit ito ay nagpapasaya sa kanya. Nalaman natin na nagbalat kayo sila bilang mga bandido upang mapukaw nila ang mga tao na sirain ang kasunduan sa kapayapaan. At inutusan ng hari ang kanyang mga nasasakupan na salakayin ang isang nayon ng tao. Nagpadala si Merlin ng liham kay Lilith na nagsasabi sa kanya na namumuhay siya ng marangyang buhay at mahal siya ng lahat, kaya hindi siya babalik sa palasyo ng hari ng demonyo maliban kung humingi ng tawad ang mga elder sa kanya, pero alam niyang nagsisinungaling lang siya. Sinubukan niyang umalis sa isang hotel nang hindi nagbabayad at kinilala siya ng may-ari bilang ang kasumpa-sumpa na freeloader na nagdudulot ng gulo sa timog. Hiniling niya sa lahat na tulungan siyang mahuli si Merlin, ngunit nakatakas siya. Sinabi niya na ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit biglang lumitaw sa harapan niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Henry. Siya ay likas na humahawak sa kanyang espada, kaya't si Henry ay nagtataka kung siya ay gumaganap, na nagsasabi kay Merlin na siya ay gagantimpalaan niya kung siya ay maglalagay ng isang magandang palabas. Ngunit hindi maalis ni Merlin ang kanyang espada dahil papatayin ito si Henry at sisirain ang nayon. Kaya sinubukan lang niyang lokohin siya, ngunit nagalit si Henry at tinawag siyang walang kwentang bomb. Kaya nagalit si Merlin at itinapon ang ice cream ni Henry na nagpaiyak sa kanya. Dumating din si Alice sa nayon, at sinabi sa kanya ng mga adventurer na isang karangalan ang maglakbay kasama ang isang bayani, ngunit binanggit niya na wala na siyang titulong iyon, kaya nagtataka sila kung ano ang nangyari. Habang nagpapaliwanag siya, nagsimulang sumigaw ang isang lalaki tungkol sa isang bagong libro, na tungkol sa lihim na pag-iibigan sa pagitan ng hari ng demonyo at ng babaeng bayani. Nahihiya siya dahil sa tingin niya ay tungkol ito sa pakikipagsapalaran nila ni Merlin, at sinabi ng lalaki na milyon-milyong kopya ang naibenta, kaya nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Pinag-uusapan ng mga adventurer kung paano nila haharapin ang mga goblins, ngunit ang makita silang nag-uusap tungkol sa kanilang kasal ay natakot siya dahil iniisip niyang mamamatay sila sa panahon ng misyon. Ang batang babae na pinangalan ng priest ay nagnanais ng kanyang kapalaran sa kanyang misyon at sinabi niya na hindi nila iniisip ang cross-species na pag-iibigan ni Alice at ng demonyong hari. Tinitingnan niya ang Lonnie poster at nagtataka kung bakit ang isang freeloader ay may malaking bounty sa kanyang ulo, ngunit sa tingin niya ito ay magiging isang madaling trabaho. Pumunta si Merlin sa isang malapit na inn at kumain ng masasarap na pagkain, ngunit nahuli siya ng may-ari nang sinubukan niyang lumabas. Sinabi niya na ang banyo ay nasa kabaligtaran ng direksyon, kaya binanggit niya na naghahanap siya ng trabaho, ngunit tinanong niya ito kung mayroon siyang anumang mga kasanayan na nauugnay sa inn. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pagsayaw at pagkanta, na nagpapahanga sa lahat, at nagpa siya itong kunin siya, na sinasabi sa kanya na ang kanyang base pay ay isang ginto, at makakakuha din siya ng 15% na komisyon sa pagbibenta ng inumin. Nagtataka siya kung paano niya kayang bayaran ang ganoong kalaking sweldo. Kaya, sinabi niya sa kanya na nagpapatakbo sila ng 2 shift. Normal ang lahat kapag day shift, ngunit sa gabi ay marami silang babaeng customer na nagsisilbi, kaya kailangan niyang gawing masigla ang kapaligiran. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Martha, at naisip niya ang palayaw na Daisy para sa kanyang night shift. Binanggit niya na ibabawas niya ang halaga ng kanyang pagkain mula sa kanyang unang sweldo, at ipinakilala niya siya sa kanyang anak na si Henry, na tinawag siyang freeloader, ngunit sinaktan niya ito dahil sa pagiging bastos. Sinabi niya sa kanya na ipakita kay Merlin ang guest room at sa kanilang paglalakad, sinubukan siyang suhulan ni Merlin upang hindi niya sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang unang pagkikita. Nag-aalok siya na turuan si Henry ng kanyang blade strike para makalaban niya ang mga holy tier na kalaban, ngunit hindi siya nagtitiwala kay Merlin. Sinabi niya na ang isang mahuhusay na tao lamang tulad ni Nightblade ay maaaring talunin ang isang banal na antas na kalaban. Kaya sinabi sa kanya ni Merlin na siya ang Nightblade, ngunit tumanggi si Henry na maniwala sa kanya.
Samantala, ang mga adventurer ay nagpupumilit na talunin ang mga goblins dahil hindi nila inaasahang makakalaban nila ang isang buong hukbo nila. Napagtanto nila na wala silang ibang pagpipilian. Kaya, sinubukan nilang tumakas, ngunit nahuli sila ng Goblin Chancellor na nagngangalang Gia. Nagsimulang magtrabaho si Merlin sa inn, at nakatuon siya ng buo sa mga babaeng customer para makuha ang kanilang puso, ngunit ang mga lalaking customer ay insecure dahil sa kanya. Natutuwa si Martha sa kanyang pagganap dahil nadagdagan niya ang kanilang mga benta at naniniwala siya na sigurado ay naging mahusay din siya sa kanyang mga nakaraang trabaho. Sa palagay niya ay maaaring mukhang kakaiba ang kanyang palayaw na Daisy sa pahayagan, ngunit natatakot siyang haantong ito sa higit na kahihiyan, kaya sinabi niya sa kanya na hindi nila kailangan ng mga ad. Inabala sila ni Henry, sinabing isa lang siyang freeloader na pinapakain ng pera ng mga babae at sinabihan siyang layuan ang kanyang ina. Hindi mahanap ni Alice ang kanyang target, ngunit bigla niyang narinig na hinamples ni Henry ang puno at napagtantong galit siya sa isang gwapong freeloader. Kaya ipinakita niya sa kanya ang poster. Sinabi niya na hindi ito kamukha ng freeloader na kilala niya na nanliligaw sa mga babae sa kanilang tavern upang madagdagan ang kanilang kita. Sa tingin niya ay isa lamang itong workaholic, ngunit ilang lalaki ang biglang lumapit sa kanya at nag-aalok ng reward kung haharapin niya si Merlin dahil ang kanilang mga babae ay nakulong sa kanyang alindog. Pumunta si Alice sa inn kung saan nagulat siya nang makita ang isang malaking bilang ng mga babae dahil ito ay isang maliit na bayan lamang. Nakita niya si Merlin at napagtanto niyang siya ang freeloader mula sa kanyang poster. Kaya, nagpasya siyang hulihin siya, ngunit naalala niya na ayon sa mga ulat, palagi itong tumatakas. Kaya naman, sinusubukan muna niyang mapalapit sa kanya. Siya ay hindi sinasadyang pumasok sa entablado at sa tingin niya ay gusto rin niyang maging bahagi ng kanyang pagtatanghal, ngunit sa lalong madaling panahon ay nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa, kaya't sinubukan niyang patayin siya, ngunit iniwasan niya ang lahat ng kanyang pag-atake. Siya ay nagsimulang umiyak, na sinasabi sa kanya na siya ay nabubuhay ng isang miserableng buhay pagkatapos siya nitong iwan. Kaya, iniisip ng mga babae na siya ay isang kaayla-hilakbot na tao para sa pag-abandona sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling ni Alice kay Merlin na ibalik ang kanyang kayamanan, ngunit inihayag niya na naibenta na niya ito. Binanggit niya na sinira niya ang kanyang buhay, kaya't aarestuhin niya siya kung hindi niya ibabalik ang baluti, ngunit ipinaalala niya sa kanya na wala siyang laban sa kanya. Napagtanto niya na kailangan niyang mabuhay sa kanyang utang na 50 milyong ginto, na ikinagulat niya dahil mayroon lamang siyang utang na ilang libong barya pagkatapos mag-freeload sa loob ng isang taon. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa kanya, sinabi sa kanya na kailangan niyang makakuha ng trabaho sa Adventurers Guild at labanan ang mga holy tier na kalaban para mabayaran ang kanyang utang. Ngunit nasa sabik siya, tinanong siya kung paano siya magiging isang adventurer, kaya sinabi niya sa kanya na kakailanganin niya ng referral. Humihingi siya ng referral sa kanya dahil gusto niyang maging adventurer, ngunit tinanggihan siya nito. Samantala, nilibot ni Henry ang lungsod, ngunit sinabihan siya ng mga gwardya na umuwi dahil magagalit si Martha. Binanggit niya na ayaw niyang makita ang freeloader at lumitaw ang adventurer na umalis para talunin ang mga goblins. Hiniling niya sa mga gwardya na buksan ang mga tarangkahan, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi sila pinapayagang buksan ito sa gabi. Napansin niya na ang kanyang mga kaibigan ay patay na at siya ay lubhang nasugatan. Kaya, binuksan nila ang gate, ngunit ito ay naging isang bitag, at ang mga goblins ay sumugod sa nayon. Hiniling niya kay Gia na palayain ang kanyang fiancé bilang bahagi ng kanilang kasunduan, ngunit ipinaliwanag niya na wala itong karapatan na makipag-ayos sa kanya dahil siya ay isang alipin lamang. Nagtataka si Alice kung bakit gustong maging adventurer ng demonyong hari at nagalit siya na hindi na niya makukuha ang kanyang reward dahil walang makakahuli sa kanya. Inatake ng mga goblins ang inn, ngunit napagtanto ni Merlin na hindi sila customer, kaya pinalayas niya sila, na ikinatuwa ng mga babae. Nag-aalala si Martha para sa kanyang anak, kaya nagmamadali siyang lumabas upang hanapin ito at iniwan ang tavern sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Habang dumarami ang mga goblins, mabilis niyang pinapabagsak ang mga ito at patuloy na nagtatrabaho na parang walang nangyari. Napagtanto niya na hindi siya mababayaran kapag may nangyari kay Martha. Kaya, umalis siya para hanapin siya habang tinatanong niya ang lahat kung nakita na nila si Henry. Sinabi sa kanya ng isang lalaki na nakita niya siya malapit sa gate at binalaan siya na mayroong mga goblins sa lahat ng dako, ngunit hinahanap niya pa rin siya. Tinawag niya ang kanyang pangalan, na nakakuha ng atensyon ng halimaw, at dinala nila siya. Napagtanto ni Henry na may problema siya, kaya sinubukan niyang tulungan siya, ngunit sa sobrang takot niya ay hindi siya makagalaw. Samantala, si Merlin ay naglalakad sa paligid ng nayon at iniisip na ito ay kasinggulo ng madilim na kaharian.
Nakatagpo siya ng mga goblins at gusto niyang iwasang makipaglaban sa kanila dahil mahina ang mga ito kaya hindi nila siya matutulungan sa kanyang sumpa, ngunit inaatake pa rin siya ng mga ito, kaya pinaghiwa-hiwalay niya ang mga ito. Nakita siya ni Alice at naisip niyang nakikipagtulungan siya sa mga goblins, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya makikipagtulungan sa mga ganoong mababang ranggo na nilalang. Sinabi niya na kung wala siya sa kanila, dapat niyang tulungan siyang talunin sila, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam dahil hindi siya residente ng nayon. Ipinaalala niya sa kanya na gusto niyang sumali sa guild at sinabi sa kanya na dapat protektahan ng mga adventurer ang nayon, ngunit ayaw niyang gawin ito maliban kung binabayaran siya nito. Napansin niya na wala siyang pera, kaya sinabi niya sa kanya na tumabi dahil kailangan niyang hanapin si Martha. Iniisip ni Alice na mailigtas niya ang nayon ng mag-isa, at ginagamit niya ang kanyang ice magic para i-freeze ang mga goblins. Pinagmamasdan siya ni Gia at sa tingin niya ay hindi siya mapipigilan ni Alice kung makakaranas siya ng sorpresang pag-atake, ngunit ginulat siya ni Alice ng isang malakas na sipa. Sinabi niya kay Gia na umalis sa nayon, ngunit binanggit niya na sa kabila ng pagiging isang elite tier, hindi kayang talunin ni Alice ang lahat sa kanila. Inutusan ni Gia ang mga goblins na hulihin siya, ngunit isang batang lalaki ang biglang bumagsak sa kanyang harapan at sinabi sa kanya ang tungkol kay Merlin. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang makita kung paano pinatay ang mga goblins at napagtanto niyang walang laban ang kanyang hukbo para kay Merlin. Kaya, inutusan niya silang umatras. Hinahanap ng mga taga-nayon ang kanilang pamilya habang sinusubukan ng isang lalaking nagngangalang Johnson na i-advertise ang kanyang mga serbisyo bilang isang personal na bantay. Hinihiling nilang lahat sa kanya na iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay, ngunit sa tingin niya ay patay na sila. Kaya, sinasabi niya sa kanila na mag-focus sa hinaharap sa halip. Dumating si Alice kasama ang adventurer na humiling sa mga gwardya na buksan ang mga gate, at sinabi niya sa kanila na dinala ng mga goblins ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang kuweba. Nakilala siya ng isa sa mga sundalo at tinawag siyang traidor. Ngunit ipinagtanggol siya ni Alice, sinabing nahuli ang kanyang kasintahan at mga kasama, kaya napilitan siyang makipagtulungan sa mga goblins. Tinanong siya ni Johnson kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ika-233 na bayani, at nagsimulang magsalita ang lahat tungkol sa kanya. Sinubukan ni Johnson na ibalik ang mga ito laban sa kanya, kaya pinalayas niya siya at nagpas siyang atakihin ang kuweba ng mag-isa. Nagpas siya si Henry na sumama sa kanya, sa pag-aakalang ang mga taga-nayon ay lahat ay duwag, ngunit hindi sinasadyang napadpad siya sa isang goblin at natakot nang makita niya ang mga bangkay. Pumunta siya upang kunin ang espada ng kanyang ama upang magamit niya ito upang iligtas ang kanyang ina. Biglang nagising ang mga walang malay na goblins at sinubukan niyang atakihin ang mga ito, ngunit madali nila siyang natalo. Tatapusin na nila siya, ngunit dumating si Merlin upang iligtas siya at sinabi sa kanila na nagagalit siya sa kanila dahil sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-overtime. Sinubukan ni Henry na umalis dala ang espada at sinabihan siya ni Merlin na manatili sa bahay, ngunit sinabi niya na kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. Iniisip ni Merlin na palagi siyang nagdudulot ng gulo, ngunit naaalala niya ang panahong kailangan niyang lumaban para iligtas ang kanyang kapatid at nagpas siyang tulungan si Henry. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na iaangat niya ang kanyang espada para sa isang tao, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang kuwebo ng mga goblins. Narinig niya ang isang grupo ng mga tao na nagpaplanong iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay sa pugad ng mga goblins, kaya nagpas siya siyang sumama sa kanila. Nagboluntaryo siyang maging pinuno nila, na sinasabi sa kanila na siya ay isang malakas na mandirigma, ngunit sa tingin nila ay hindi siya karapat-dapat na pamunuan sila. Sinubukan ni Henry na sabihin sa kanila na siya ay isang mahusay na manlalaban, ngunit ayaw niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Kaya, nagpasya siyang italaga si Johnson bilang kanilang pinuno sa halip. Natutuwa sila na siya ang mangunguna sa pagsagip dahil sa tingin nila isa siyang maaasahang mandirigma, ngunit natatakot siyang harapin ang mga goblins. Si Alice ay pumasok sa kuweba sa pamamagitan ng pag-abala sa mga goblins habang si Gia ay nagsasabi sa hari ng goblin tungkol sa kanilang pagsalakay. Pinupuri niya siya sa paghuli ng mga tao, ngunit sinabi niya sa kanya na nakatagpo siya ng dalawang malalakas na mandirigma sa nayon. Inaangkin niya na maaari niyang talunin ang mga ito, ngunit sa halip ay dinala niya sila sa kuweba upang masiyahan siyang panuurin silang nagdurusa. Sa wakas ay nakarating na sila sa labas ng kuweba ng goblins at si Johnson ay nagsimulang manginig sa takot habang si Henry ay nagmamadaling labanan ang mga goblins, ngunit pinigilan siya ni Merlin dahil alam niyang isa itong bitag. Ini-activate ni Gia ang kanyang fire barrier at sinabihan silang sumuko kung gusto nilang mabuhay. Naglalakad si Merlin dito, na ikinabahala ni Henry, ngunit napapansin niyang walang halaga ang init kumpara sa magma sa ilalim ng kanyang bahay. Sinabi ni Gia na kahit na ang mga Holy Tier Warriors ay hindi makakalusot dito,
kaya ang mga tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit biglang sumulpot si Merlin sa kanyang likuran, na nagsasabi sa kanya na dumaan siya dito. Nagtataka siya kung sino siya, ngunit hindi niya maihayag ang tunay niyang pagkatao. Kaya, sinabi niya sa kanya na siya si Daisy, at nagawa niyang akitin ang lahat ng mga goblins. Hinawakan niya ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na ibigay na lang si Martha, ngunit tumanggi siya at sinubukang sunugin siya ng kanyang mahika, ngunit madali niyang napigilan ang kanyang apoy. Kaya, napagtanto niya na itinatago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ginagamit niya ang kanyang ultimate move para palibutan siya ng kanyang apoy, ngunit bumahing siya at pinalipad ang lahat ng mga goblins. Iniisip niya kung halimaw ba siya, ngunit pinitik niya lang siya, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa bundok. Nawala ang apoy, at hindi makapaniwala si Johnson na nagawang talunin ni Merlin si Gia dahil isa siyang elite tier mage. At sa kanyang pagpasok sa kuweba, napansin nila na ang kanyang silhouette ay katulad ng kay Nightblade. Samantala, pinalaya ni Alice ang mga bilanggo, ngunit nakita siya ng mga goblins. Kaya't sinabi niya kay Priest na akayin ang lahat palabas ng yungib habang hinahawakan niya sila. Mabilis niyang natalo ang mga ito ngunit hindi sinasadyang pumasok sa bulwagan ng hari kung saan nakita niya itong naghihintay sa kanya. Ibinunyag niya na sinabi sa kanya ni Gia na haharapin niya ang isa sa mga umaatake at ipapadala niya ang isa sa kanya dahil matagal na itong hindi lumalaban sa isang malakas na kalaban. Napagtanto niyang isa itong banal na tier fighter at sa tingin niya ay nakatutok siya sa malupit na lakas, ngunit nagulat siya sa bilis nito at nabasag ang kanyang ice shield. Sinubukan ni Merlin na hanapin si Martha, ngunit naligaw siya sa kuweba dahil maraming daanan. Sinubukan ng hari ng goblin na sunggaban si Alice, ngunit tumalon siya pabalik at hiniwa ang braso nito, na humahanga sa kanya dahil alam niyang nabali ang kanyang mga buto ng nauna niyang tama. Sa tingin niya ay langgam lang ito kumpara sa kanya, ngunit binanggit niya na itinuro sa kanya ng kanyang master na ang pagmamaliit sa isang kalaban ay maaaring nakamamatay. Nakuha niya ito, ngunit ginamit niya ang kanyang higanteng espada ng yelo para makalaya. Nakatama siya sa isang kombinasyong pag-atake at sa tingin niya ay tapos na, ngunit inihayag niya na siya ay nagpapanggap lamang na patay dahil gusto niyang makita ang kanyang mga kalaban na mawala ng pag-asa. Pinagaling niya ang kanyang mga sugat at binago ang kanyang katawan bago siya sinuntok. Samantala, sinubukan ni Priest at ng iba pa na makatakas mula sa kuweba, ngunit hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang figure sa kanilang harapan, kaya sa tingin nila ay napapaligiran sila ng mga goblins, ngunit ito pala ay si Merlin, na masaya na makita si Martha, at hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng bonus para sa pag-overtime. Hinawakan niya ang braso nito at tumakbo dahil wala na silang masyadong oras, ngunit huminto ito at agad na tinapos ang mga goblins na humahabol sa kanila. Hiniling niya sa kanya na iligtas si Alice dahil tinulungan niya silang makatakas, ngunit iniisip niya kung dapat ba niya itong tulungan o iwan siya. Nangako si Martha na triplehin ang kanyang sweldo kung iligtas niya siya, kaya nagpasya siyang gawin ito. Sinabihan siya ni Priest na mag-ingat at pinayuhan siya na huwag pumasok sa isang bulwagan na puno ng mga gintong barya dahil ang hari ng goblin ay isang banal na antas na kalaban. Pinipigilan niya ang pag-iisip na yayaman siya pagkatapos talunin ng isang malakas na kaaway, ngunit sa tingin nila ay nag-aalala lang siya kay Alice. Pinatumba niya ang ilang goblin habang papunta sa bulwagan ng hari at sumabog sa pasukan, ngunit hindi niya pinansin ang hari at nagsimulang tumingin sa lahat ng ginto. Pinutol niya ang braso ng goblin at hinawakan si Alice, ngunit iniisip niya kung babawasan ba ni Martha ang kanyang bonus dahil nasugatan si Alice. Tinanong niya siya tungkol sa iba, kaya sinabi niya sa kanya na ligtas sila at ilalabas niya siya roon pagkatapos niyang talunin ang Goblin King. Nagkunwaring nasaktan ang hari ng goblin at bigla niyang pinatubo ang nawala niyang braso. Ngunit walang reaksyon si Merlin, kaya iniisip niya kung ano ang problema niya. Sinabi ni Merlin na may kilala siyang troublemaker na may katulad na sense of humor, ngunit mas maganda ito sa kanya. Napagtanto ng hari ng goblin na siya ay malakas, kaya nagpasya siyang gawin ang lahat at sinimulang salakayin siya mula sa lahat ng direksyon, ngunit madaling hinaranggan ni Merlin ang lahat ng kanyang pag-atake. Tinanong ng hari ng goblin ang kanyang pangalan, ngunit sa palagay ni Merlin ay hindi niya ito karapat-dapat na malaman, kaya sinabi na lang niya sa kanya na tinatawag siyang Daisy. Ang Goblin King ay naghahanda na gamitin ang kanyang ultimate technique, kaya nasasabik si Merlin. Nag-aalok siya na gawin si Merlin bilang kanyang chancellor kung nanunumpa siya ng katapatan sa kanya, ngunit tinatawanan niya ang kanyang lakas ng loob na gumawa ng ganoong alok, na sinasabi sa kanya na gawin ang lahat. Kaya, ginagamit niya ang kanyang ultimate Goblin's Hammer skill, ngunit madaling hinaranggan ito ni Merlin, at nakita siya ni Alice mula sa likuran. Napagtatanto na siya ang Nightblade, inilabas niya ang kanyang espada at nakilala ito ng hari ng goblin bilang ang maalamat na Sword Vortex, na tanging ang demonyong hari ng pagmamataas ang maaaring makabunot.
Tinalo siya ni Merlin sa isang atake, ngunit nakalimutan niyang kontrolin ang kanyang pag-atake. Kaya, ang buong kuweba ay nagsisimulang gumuho. Iniisip niya kung dapat ba niyang iligtas si Alice o kunin ang kayamanan, at ipinaalala sa kanya ng kanyang konsensya na maaari niyang i-refer siya sa guild. Kaya, nagtapos siya sa pagpapasya na iligtas siya. Gumagawa siya ng pagbubukas upang lisanin ang kuweba, at natutuwa ang lahat na nakalabas silang buhay. Itinuring siya ni Henry na isang bayani at pinasalamatan siya sa pagligtas sa lahat, ngunit nagsimula siyang umiyak sa nawalang kayamanan habang iniisip ni Martha na nag-aalala lang siya kay Alice. Nakita ni Merlin na si Alice ay malubhang nasugatan, ngunit kailangan niyang irekomenda siya nito sa guild, kaya nagpasya siyang pagalingin siya. Hinubad niya ang kanyang mga damit ngunit pumasok si Martha at sa tingin niya ay malapit na silang maging intimate, kaya mabilis siyang lumabas kasama si Henry, na sinasabi sa kanila na magpatuloy. Tinatakpan niya ng laway si Alice dahil may healing effect ito sa opposite gender. At habang nagsisimula siyang gumaling, nagsimula siyang managinip at napagtanto niyang dahil ito sa laway. Kaya iniisip niya na hindi niya ma-e-enjoy ang isang mapayapang gabi. Nagising si Alice kinaumagahan at lahat ay nagmamadaling tingnan siya. Hindi niya maalala ang nangyari matapos siyang talunin ng hari ng goblins. Kaya sinabi sa kanya ni Priest na dapat niyang pasalamatan si Merlin dahil siya ang nagligtas sa kanya. Sa tingin niya ay dapat silang magkasundo dahil matagal na magkaibigan na sila, ngunit sinabi ni Alice sa kanya na magkaribal sila. Nagpasalamat ang lahat kay Alice sa pagligtas sa kanila kanina, ngunit binanggit niya na bahagi ito ng kanyang trabaho. Kinapanayam ni Bella si Johnson na ipinagmamalaki kung paano niya pinamunuan ang mga taga-nayon upang labanan ang mga goblins, ngunit kinakabahan siya nang makita niya si Merlin. Tinanong niya siya tungkol sa pagsalakay ng mga goblins, ngunit sa palagay ni Merlin ay iilan lamang ito, kaya iniisip niya kung ito ay isang maliit na salungatan lamang na pinalaki ng mga taga-nayon. Sinabi sa kanya ni Martha na hinahanap siya ni Alice, at sa palagay niya ay gusto niyang pasalamatan siya, ngunit nang pumunta siya sa kanyang silid, bigla siyang inatake. Sa tingin niya ay sinamantala siya nito dahil hinubad niya ang kanyang damit at si Priest sa tabi ng pinto ay nakarinig ng mga kakaibang tunog sa buong gabi, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa kanyang laway na nagpagaling sa kanyang mga sugat at napanaginipan siya. Sa wakas ay naunawaan niya ang sitwasyon at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya, ngunit binanggit niya na nawala ang lahat ng kayamanan dahil sa kanya. Kaya, ipinaalala niya sa kanya na nakaw ang lahat ng ito. Humihingi siya ng tulong sa kanya upang maging isang adventurer, kaya pumayag siyang i-refer siya, ngunit binanggit niya na ito ay magpapapatas sa kanila. Si Martha at ang iba ay nagbigay sa kanila ng mga farewell gift, at sinabi ni Henry kay Merlin na gusto niyang maging kanyang estudyante sa hinaharap. Tinukso ni Martha sina Merlin at Alice tungkol sa pagpapakasal, ngunit iginiit ni Alice na hindi sila magkasintahan. Samantala, napagtanto ng mga goblins na patay na ang kanilang hari at naisip nila na dapat silang lumipat sa timog upang hindi sila maabot ni Daisy. Isang babae ang biglang lumitaw sa harap nila at binanggit niya na nasa kanya ang ikatlong susi sa Legion of Hell. Ngunit sinabi niya na dapat niyang patayin silang lahat dahil ayaw niyang may makaalam nito. Narating ni na Merlin at Alice ang guild at napansin niyang maliit ang gusali, ngunit nasasabik siyang maging isang adventurer. Nakita niya ang notice board na may mga available na kontrata at tinanong si Alice kung adventurer ba siya o part-time na manggagawa dahil karamihan ay mga ordinaryong trabaho. Napansin sila ng receptionist at iniisip niya kung dumating ba si Alice para sa ibang misyon. Alam niyang hindi niya maipapakilala sa kanya ang tunay niyang pangalan. Kaya, binanggit niya na siya si Daisy, kaya naman nagtataka ang receptionist kung boyfriend niya ba ito. Kaya, mabilis niyang ipinakita ang wanted na poster at sinabing dumating siya para kunin ang reward. Nagulat siya nang marinig ito, ngunit sinabi niya sa kanya na ang isang kriminal ay hindi maaaring maging isang adventurer, kaya dapat niyang bayaran muna ang kanyang utang. Sinabi sa kanya ng receptionist na nagngangalang Luna kahit na sumusunod ito sa mga patakaran, makakakuha lang siya ng 10% ng kanyang aktwal na reward. Ibinawas ni Lu ang perang inutang niya sa guild at binigyan siya ng 50 gintong barya, na ikinalungkot niya. Ngunit sinubukan ni Merlin na nakawin ang mga ito, na sinasabing siya ang sumuko. Sinabi niya sa kanya na nawalan siya ng libu-libong ginto dahil sa kanya, kaya ipinaalala niya sa kanya kung paano niya iniligtas ang kanyang buhay ng maraming beses. Sinabi ni Lu na dapat nilang subukan ang kanyang level, ngunit iniisip ni Merlin na hindi sila dapat mag-aksaya ng oras, na sinasabi sa kanya na bigyan siya ng pinakamataas na titulo. Isang lalaking nagngangalang Arnold ang dumating at sa tingin niya ay nakikipag-date si Alice kay Merlin, na ikinalungkot niya dahil tinanggihan nito ang kanyang proposal.
Sinabi niya sa kanya na hindi siya nakikipag-date kay Merlin, ngunit inilabas pa rin niya ang kanyang espada at hinamon si Merlin sa isang tunggalian, na sinasabi sa kanya na ang mananalo ay maaaring makipag-date sa kanya. Sumigaw siya sa kanila na huminto, ngunit sumugod pa rin si Arnold at inatake si Merlin, na pinalipad siya sa kisame. Ang isa pang adventurer na nagngangalang Hobbs ay nagsabi kay Alice na ang kanyang kasintahan ay kasing lakas niya, at iniisip ni Merlin na kinukutya siya nito. Ngunit sinabi niya na ito ay isang papuri, dahil ang kanilang guild ay mayroon lamang ilang malalakas na adventurer. Binanggit ni Merlin na tutulungan niya silang itaas ang kabuuang level ng guild, ngunit biglang dumating ang isang lalaking nagngangalang Claude at tumahimik ang lahat. Sinusuri niya ang kanyang kapangyarihan at ipinakita ng orb na siya ay isang saint-level fighter. Sinabi sa kanya ni Luna na nakapasa siya sa pagsusulit at nagulat ang lahat dahil kasing lakas siya ng guild master. Iniisip ni Merlin na mabibigla niya ang lahat sa kanyang mga resulta at sasambahin siya ng mga ito pagkatapos niyang kumuha ng pagsusulit. Ngunit nabigo ang aparato na sukatin ang kanyang kapangyarihan. Kaya sinabi sa kanya ni Lou na hindi siya maaaring maging isang adventurer. Iniisip ni Alice kung itinatago ba niya ang kanyang lakas, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Nag-aalok siya upang patunayan na sapat na ang kanyang lakas para maging isang adventurer, ngunit sinabi sa kanya ni Lou na hindi siya maaaring lumabag sa mga patakaran. Napansin niya na ang isang napakahusay na mandirigma na tulad niya ay bihira at kahit ang mensahero ng Diablo ay humiling sa kanya na pamunuan ang Hell's Legion, ngunit tinanggihan niya ang alok. Nagsisimulang pagtawanan siya ng lahat, ngunit nag-aalok siya na labanan ang pinakamalakas na tao sa guild upang patunayan ang kanyang lakas. Dumating ang guild master na nagsasabing hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang hamon, at dinala niya siya sa isang bulwagan. Tinanong siya ni Merlin kung gusto niyang sumuko, sa pag-iisip na makakatulong ito sa kanya na mapanatili ang kanyang reputasyon, ngunit iniisip ng guildmaster na siya ay mayabang, na sinasabi sa kanya na natalo na niya ang hindi mabilang na mga taong humamon sa kanya. Ipinaliwanag niya na hindi kailangang talunin siya ni Merlin dahil hahayaan niya itong maging isang adventurer kung magpapakita siya ng potensyal, ngunit napansin niyang hindi man lang nakikinig si Merlin. Sinabihan siya ng matanda na ilabas lahat. Kaya ginamit ni Merlin ang kanyang Blade Strike, na ikinagulat niya at napinsala ang lahat sa paligid nila. Iniisip ng mga adventurer na ang kanilang master ay napasobra, sa pag-aakalang si Merlin ay maaaring matakot hanggang sa mamatay, ngunit siya ay nakakagulat na bumalik na walang galos. Pinayagan siya ng guild master na sumali sa guild, at sa sobrang takot niya ay nabasa niya ang kanyang pantalon. May plano si Merlin na yumaman bilang isang adventurer, at sinabi niya kay Alice na bibigyan niya siya ng 10% na bahagi mula sa mga reward sa misyon, ngunit ayaw nitong makipagtulungan sa kanya. Iniisip ni Merlin na hindi niya kailangan si Alice, ngunit hindi nagtagal ay naubusan siya ng pera, at dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, pumasok siya sa kanyang bahay. Nahuli niya siya at sa tingin niya ay tinitiktikan siya, ngunit binanggit niya na wala siyang dapat tiktikan. Sinabi niya sa kanya na mahirap mamuhay ng mag-isa, kaya mananatili siya sa kanya at sisingilan lamang siya ng 1,000 ginto para sa kanyang proteksyon, ngunit pinalayas siya nito, kaya nagsimula siyang lumikha ng kaguluhan, na nakakuha ng atensyon ng lahat, at sa tingin nila ay pinaalis ni Alice ang kanyang kasintahan. Napagtanto niyang masisira niya ang kanyang reputasyon, kaya dinala niya siya sa loob, at nag-aalok siya na protektahan siya ng libre kung hahayaan niya itong manatili. Sinubukan niyang hampasin siya, ngunit madali itong nakaiwas sa mga pag-atake nito at pumasok sa kanyang silid. Nakahiga siya sa kanyang kama, at nang sinubukan niyang alisin siya, sinabi niya sa kanya na napakaliit nito para sa kanilang dalawa. Kaya, binalot siya nito sa kumot at pinatulog. Kinaumagahan, pumunta si Alice sa guild, ngunit pagod siya sa pagtulog sa sahig. Dumating si Merlin at tinanong niya siya kung bakit hindi siya ginising, kaya lahat ay nagsimulang magchismis na sila ay nakatira ng magkasama. Lumilitaw din si Arnold at nabanggit niya na ang kanilang tunggalian kay Merlin ay hindi patas, kaya dapat silang magkaroon ng best of 3. Ngunit sa halip na lumaban, dapat nilang makita kung sino ang makakakumpleto ng isang A-rank na misyon. Sinabi ni Merlin na kahit na hindi siya interesado na manalo sa kanya, hindi niya maaaring baliwalain ang isang komisyon dahil siya ay isang adventurer. Sinabi niya kay Lou na gustong kunin ang komisyon, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya matatanggap ang misyon ng walang mentor dahil masyadong mababa ang kanyang antas. Kaya't sinabi niya kay Alice na sumama sa kanya, ngunit hiniling din ni Arnold sa kanya na sumali sa kanyang koponan sa halip. Sinabi sa kanya na kinuha na niya si Claude upang maging bahagi ng kanyang koponan. Iniisip ni Merlin na siya ang perpektong pagpipilian, ngunit nagpasya siyang sumali sa koponan ni Arnold. Masama ang pakiramdam ng lahat para kay Merlin dahil iniwan niya siya para sa anak ng duke, ngunit nakita niya si Hobbs at nilinlang siya para bumuo ng isang team.
Pagkatapos nito, nagising si Hobbs sa isang karwahe at nagtataka kung nasaan sila. Kaya sinabi sa kanya ni Merlin ang tungkol sa misyon, ngunit natakot siya dahil isa lang siyang salamangkero at si Merlin ay isang rookie. Sinabi niya kay Hobbs na huwag nang mag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat, ngunit biglang nakita ni Hobbs ang Knights of the Duke of Roses, ngunit hindi sila kilala ni Merlin. Kaya binanggit ni Hobbs na mas mataas ang katayuan nila kaysa sa ama ni Arnold. Isang kabalyero na nagngangalang Carl ang humihingi ng direksyon, kaya sinabi sa kanya ni Hobbs na nasa kabilang bundok ito, ngunit kailangan nilang maglakad dahil hindi makakapunta ang kanilang karwahe doon. Nagalit si Carl, iniisip na gusto niyang lumakad ang anak ng duke, si Cecilia, sa maputik na landas. Kaya't nagtataka si Merlin kung siya ay isang lumpo. Sinubukan ni Carl na hagupitan siya, ngunit hinawakan ito ni Merlin at hinila siya pababa sa kanyang kabayo. Sinabihan siya ni Hobbs na huminahon at tapusin ang laban sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, ngunit sa palagay niya ay si Carl ang dapat humingi ng tawad. Bigla silang nakakita ng stampede ng mga nasusunog na rhino na paparating, kaya inutusan ni Carl ang kanyang mga sundalo na protektahan ang karwahe. Iniisip ni Merlin na may tinatakasan ng mga rhino at ang isa sa kanila ay malapit nang bumangga kay Carl, ngunit bigla itong binuhat ni Merlin gamit ang isang daliri. Ibinagsak niya ito sa lupa at napagtanto ng mga rhino na wala silang laban sa kanya at lahat sila ay tumakbo palayo. Hindi makapaniwala si Carl dahil alam niyang hindi tumitigil ang mga rhino sa pag-charge at tinanong ni Hobbs si Merlin kung ano ang nangyari. Kaya, ipinaliwanag niya na ang mga demonyong hayop ay umaatres kapag nakakita sila ng isang taong may napakalakas na kapangyarihan. Ngunit iniisip ni Carl na gumamit lang siya ng beast repelling powder. Lumabas si Cecilia sa karwahe at napagtanto niyang si Merlin ay isang iron-ranked adventurer, ngunit alam niyang malakas ito, kaya nag-alok siya na kunin siya sa halagang 10,000 ginto. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang mataas na gantimpala para sa isang iron adventurer, na sinasabi sa kanya na hindi siya makakahanap ng mas magandang alok dahil sa kanyang kasalukuyang ranggo. Pumayag si Hobbs na magtrabaho para sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi siya nagkakahalaga ng 5 ginto. At sinabihan niya si Merlin na tanggapin ang alok dahil doble ito sa gantimpala ng kanilang misyon. Ngunit sinabi niya na hindi niya naiintindihan kung magkano ang halaga niya, na sinasabi sa kanya na papayag siyang magtrabaho para sa kanya kung babayaran siya nito ng 66 na trilyon. Kaya umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi ni Merlin na handa siyang makipagnegosasyon. Pero hindi makapaniwala si Carl kung gaano siya kawalang galang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pabilisin ang kanilang lakad at ipinaliwanag na kailangan nilang mabilis na makarating sa crypt dahil alam niyang patungo si Merlin sa direksyong iyon. Nalaman natin na ang kanyang layunin ay upang mapabilib ang kanyang ama sa pamamagitan ng paglutas ng krisis at sa tingin niya ay banta si Arnold dahil maaaring harapin ito ang problema bago sila makarating doon. Nakita natin si Alice sa karwahe ni Arnold at sa tingin niya ay mapapasa kanya ito dahil hindi sila matatalo dahil kasama si Claude sa kanilang team. Ngunit sinabi niya na wala siyang pakialam sa pustahan nila ni Merlin, na sinasabi sa kanya na gusto niya ang makapangyarihang mga mandirigma tulad ni Nightblade. Nagtataka si Claude kung gaano siya kagaling. Kaya binanggit ni Alice na natalo niya ang Holy Tier na magkakapatid na pirata, ngunit iniisip ni Claude na wala siyang espesyal. Tinanong niya kung sino sa tingin niya ang pinakamalakas. Kaya't sinabi niya sa kanya ang tungkol sa 4 na bayani ng nakaraang imperyo. Ang una ay ang dragon assassin na si Corona na pumatay ng 7 Holy Tier sa isang gabi. At binanggit ni Claude ang kambal na Sword Saints na sina Zoe at Joy na nagpabagsak sa maalamat na higanteng hari. Ang huli ay ang Storm Warrior na si Bernard na kilala bilang pinakamalakas na manlalaban ng nakaraang imperyo at sikat siya sa pagtalo sa isang higanteng Holy Tier dragon. Sa tingin ni Claude ay karapat-dapat silang tawaging pinakamalakas at sa tingin niya ay walang halaga ang Nightblade kumpara sa kanila. Kaya't nagalit si Alice, ngunit ang kanilang karwahe ay biglang huminto habang ang mga nasusunog na rhino ay sumusugod patungo sa kanila. Naghahanda si Alice na harapin sila. Ngunit agad na winasak ni Claude silang lahat at naisip ni Arnold na halos takutin niya sila. Ngunit ipinaliwanag niya na imposible ito dahil hindi sila natatakot sa anumang bagay, na sinasabi na ang tanging paraan upang pigilan sila ay ang patayin sila. Nakita natin si Merlin na nakikipag-inuman kasama ang mga babae at sa tingin nila ay kamangha-mangha siya, ngunit biglang dumating si Alice, na nagsasabi sa kanya na seryosohin ang misyon. Sa tingin nila ay girlfriend niya ito, kaya lumayo sila, at sinabihan siya nito na isipin ang sarili niyang negosyo, na nagpapaalala sa kanya na wala sila sa iisang team. Sinabi ni Arnold na hindi siya matatalo dahil kasama niya si Claude sa kanyang koponan, ngunit ibinunyag ni Merlin na ang 5,000 gintong pabuya lamang ang kanyang pinapahalagahan.
Iniisip ni Arnold na si Alice ay mahuhuli sa pag-ibig sa kanya, ngunit siya ay lumayo at sinabi niya kay Merlin na ang puntod ng dating Chancellor ng kaharian ay nasa kagubatan. Nalaman natin na ginising siya ng mga grave robbers, kaya isa na siyang undead mage na summons ng wraiths para magdulot ng gulo. Sinabi ni Arnold na kung sino ang magpapabagsak sa kanya ay magiging pinakamalaking bayani, ngunit alam niya na ang Chancellor ay may holy tier na kapangyarihan, kaya sa palagay niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataon si Merlin. Nakita natin si Alice sa kakahuyan at nakita niya si Claude, kaya nagpasya siyang sundan siya. Isang portal ang bumukas sa kanyang harapan at nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang master, na tinawag siyang Bernard, kaya napagtanto niya na isa siya sa mga bayani ng nakaraang imperyo. Sinubukan niyang umalis, ngunit narinig niya itong gumawa ng ingay. Kaya, napagtanto niya na siya ay nasa problema. Habang papalapit ito sa kanya, nagkunwari siyang gumala lang siya habang lasing, sinabihan siyang uminom kasama ang iba, ngunit tumanggi itong sumama sa kanya at natutuwa siya na nagawa niyang lokohin ito, sa pag-iisip na maririnig niya pa rin sila habang nakikipag-usap sa kanyang master, dahil ginamit niya ang isang eavesdropping spell sa kanya. Siya ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang master at nabanggit na ang espiritu ni Chancellor Ian ay naistorbo, kaya't kinuha ng mga undead ang lugar. Ipinaliwanag niya na itinago niya ang kanyang sarili bilang isang adventurer upang walang makatuklas sa kanyang plano. At sinabi ng kanyang master na binago ni Ian ang kanyang sarili sa isang lich bago bumagsak ang imperyo. Nalaman natin na 400 taon na ang lumipas mula noon at nabanggit ng master na ang mahika ni Ian ay kakilakilabot, ngunit ipinangako ni Bernard na haharapin siya upang maibalik nila ang imperyo. Nagmamadali siyang pumunta sa libingan at naisip ni Alice na kailangan niyang gawin ang isang bagay, ngunit alam niya na wala siyang laban para sa kanya. Kaya, naisip niyang humingi ng tulong kay Merlin, ngunit alam niyang kukutsain siya nito kung aasa ito sa kanya. Kaya, nagpasya siyang gawin ang lahat ng mag-isa. Nakita natin si Cecilia na papalapit sa puntod kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi niya sa kanila na wala ng oras para magpahinga dahil hindi nila maaaring hayaan ang sinuman na kumuha ng kredito. Pinagmamasdan sila ni Bernard mula sa malayo at sa tingin niya ay mapapahamak sila dahil alam niyang delikado ang maze ni Ian. Napagtanto ni Alice na maaaring mawala siya sa maze, kaya nagpasya siyang manatiling malapit kay Bernard. Kinabukasan, nakita natin si Arnold na hinahanap si Alice at tiningnan niya ang tent ni Merlin na nagtataka kung nagpalipas ba ito ng gabi sa kanya. Kinubad niya ang kumot ni Merlin at natutuwa siyang wala ito, ngunit sinaktan siya ni Merlin dahil sa paggising sa kanya. Ipinaliwanag ni Arnold na hindi niya mahanap si Alice at idinagdag niya na nawawala rin si Claude. Kaya, inihayag ni Hobbs na pareho silang umalis sa kampo kagabi. Iniisip ni Arnold na maaari silang tumakas, kaya nagsimula siyang umiyak, ngunit binanggit ni Hobbs na pumunta sila sa kagubatan, kaya naniniwala siya na pinaplano nilang tapusin ang misyon. Masaya si Arnold na marinig ito, ngunit nagalit si Merlin at nagpasya na magtungo kaagad sa kagubatan. Iniisip ni Arnold na dahil ito sa pagmamahal niya kay Alice, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niya ang gantimpalang pera mula sa misyon. Nakita natin si Bernard habang tinatalo niya ang mga halimaw na nagbabantay sa puntod, at sinusundan pa rin siya ni Alice. Habang binubuksan niya ang isang nakatagong daanan, tinawag niya si Ian, na humarap sa kanya, kinikilala siya bilang ang pinakamalakas na manlalaban ng imperyo. Inihayag niya na binuhay siya ng prinsipe kasama ang iba pang 4 na bayani, at sinabi niya kay Ian na tulungan silang ibalik ang imperyo, ngunit tumanggi siya. Kaya, sinabihan siya ni Bernard na ibigay sa kanila ang susi na hinahanap nila. Nabanggit ni Ian na ang imperyo ay bumagsak dahil ang hari ay nakipagkasundo sa mga demonyo at sinabi sa kanila na huwag ulitin ang parehong pagkakamali, ngunit nagpasya si Bernard na kunin ang susi sa pamamagitan ng puwersa. Nagsimula silang maglaban at sinisira nila ang lahat ng nasa paligid nila habang napagtanto ni Alice na may problema siya dahil naharangan ang labasan. Samantala, madaling pinutol ni Merlin ang mga halimaw sa kanyang landas, ngunit napagtanto niyang nawala siya, kaya sa tingin niya ay hindi na niya matatapos ang misyon. Ngunit alam niyang ang mga master ay laging nasa pinakamalalim na bahagi ng dungeon. Kaya't binasag niya ang lupa upang maabot ang susunod na antas. Si Carl at ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Kaya ginagamit ni Cecilia ang kanyang banal na liwanag para mawala ang mga ito. Ngunit biglang lumitaw ang mga guardians at tinapos nila ang kanyang mga kabalyero sa isang iglap. Ang isa sa kanila ay sumusugod sa kanya, ngunit pinoprotektahan siya ni Carl gamit ang kanyang katawan, na sinasabi sa kanya na tumakbo. Ngunit tumanggi siyang iwanan siya at sinimulan niyang labanan ang mga guardians habang nananalangin siya para sa proteksyon ng Diyosa ng Liwanag. Biglang sumulpat si Merlin at nagtataka siya kung paano siya bumaba mula sa itaas.
Kaya't ibinunyag niya na nag-shortcut siya at hindi siya makapaniwala na nagawa niyang sumuntok na tumagos sa sahig. Hiniling niya sa kanya na tulungan sila, ngunit sinabi niya sa kanya na alisin ang kanyang mga kabalyero dahil nakaharang sila sa daan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang layunin, ngunit wala siyang pakialam at madali niyang tinapos ang mga Guardians, na sinasabi sa kanya na tanggapin ang kanyang mga pagkatalo dahil nabura ang kanyang koponan. Ngunit nakiusap siya sa kanya na tulungan siya at hiniling niya sa kanya na magbayad ng 66 na trilyon. Ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang ganoong kalaking pera, iniaalok ang sarili sa halip. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya interesado sa kanya at sinabi niyang mas maganda ang alok niya noon. Kaya nagpasya siyang tulungan siya para sa 10,000 ginto. Isinandal niya siya sa dingding kasama si Carl, na sinasabi sa kanila na hindi sila maaabot ng undead doon. At nangako siyang babalik pagkatapos niyang maangkin ang bounty. Bumalik tayo kay Bernard habang inaatake siya ni Ian gamit ang kanyang mga death beam, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito at na-counter niya ang kanyang Tempest Slash. Ngunit isinama ni Ian ang higanteng hari na sumuntok sa kanya at sinabi sa kanya ni Ian na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon dahil nakikipaglaban siya sa dalawang banal na antas na kalaban. Biglang sumulpot si Merlin at masaya si Alice na makita siya habang napapansin niyang hindi pa siya huli dahil hindi pa natatalo si Ian. Sa palagay niya ay tumakbo si Bernard dahil gusto niyang kunin ang bounty para sa kanyang sarili at inatake ni Ian si Merlin gamit ang kanyang death beam, ngunit hinaranggan niya ito gamit lamang ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Ian, at alam ni Bernard na mas malakas si Merlin sa kanila dahil nagawa niyang sumuntok na tumagos sa sahig. Kaya, nagpasya silang makipaggrupo sa kanya, ngunit madali niyang hinaranggan ang kanilang mga pag-atake, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Claude. Naisip ni Alice na tulungan si Merlin, na nagsabing ayaw niyang mamatay siya dahil kahit hangal at mahina siya, tinutulungan pa rin niya itong bayaran ang kanyang upo. Nagalit siya sa narinig niya kaya agad siyang nagbago ng isip. Ngunit inatake niya si Ian at ang Giant King gamit ang kanyang espada, pinatay sila sa isang iglap. Kinuha niya ang susi at ipinangako ni Bernard na babayaran siya ng 200,000 kung ibibigay niya ito, ngunit pinigilan siya ni Alice, sinabi sa kanya na gagamitin ito ni Bernard upang maibalik ang nakaraang imperyo. Kaya, napagtanto niya na alam niya ang tungkol sa kanyang plano, at sinubukan niyang patayin siya, ngunit dinasarmahan siya ni Merlin, na sinasabi sa kanya na hindi niya ito maaaring hayaang mamatay dahil nananatili siya sa kanyang lugar. Napagtanto ni Bernard na kailangan niyang talunin si Merlin, kaya ginamit niya ang kanyang ipinagbabawal na pamamaraan, na nagpapataas ng kanyang lakas ng 100 beses. Sinabi niya na ilalagay niya ang lahat sa linya upang talunin si Merlin sa kanyang susunod na pag-atake, na nagpapakita na siya ay masaya dahil sa wakas ay nakatagpo siya ng isang kalaban na karapat-dapat sa kanyang buong lakas. Gumagawa siya ng mga kopya ng kanyang sarili at naghahanda na gamitin ang kanyang ultimate move, ngunit agad siyang pinabagsak ni Merlin. Nakilala niya ang espada ni Merlin kaya napagtanto niyang siya ang pinakamalakas na demonyo sa mundo, at nawala siya, habang sinabi ni Merlin na wala siyang lakas ng buhay upang maubos. Sa palagay niya ay dapat na mahalaga ang susi dahil handa siyang magbayad ng 200,000 para dito. At binanggit ni Alice na dapat nilang ibigay ito sa kaharian, ngunit nabanggit niya na maaari silang humantong sa isang kayamanan, na sinasabi sa kanya na hindi nila mababayaran ang kanilang mga utang ng may tapat na pamumuhay. Sabay silang umalis sa libingan, ngunit nakita natin na nakalimutan niya si Cecilia, kaya nagsimula itong umiyak habang humihingi ng tulong. Nakita natin ang iba pang mga adventurer na nakikipaglaban sa mga undead habang nagtataka sina Hobbs at Arnold kung bakit sila iniwan ng kanilang mga kasama. Papatayin na sila, pero biglang naglaho ang mga halimaw. Kaya naisip ni Arnold na ang undead mage ay natalo. Nakita nila si Merlin kasama si Alice, at nagsimula siyang magmayabang tungkol sa kung paano niya natalo ang boss, ngunit napagtanto niya na ang lahat ay pinupuri si Alice sa halip, iniisip nila na natalo niya ang master ng mag-isa. Kaya't sinabi niya sa kanila na ginawa ni Merlin ang lahat ng gawain, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya dahil siya ay isang iron adventurer lamang. Nakita natin si Bella na nagko-cover ng insidente sa kanyang ulat at ini-interview niya si Alice, tinanong siya kung paano niya natalo ang master. Ipinaliwanag niya na si Merlin ang may gawa nito, ngunit iniisip ni Bella na lumaban lang siya pagkatapos na sakta ni Claude ang master at nagalit si Merlin na walang nagbibigay sa kanya ng kredito. Kaya, sinusubukan niyang pasayahin siya, na sinasabi sa kanya na maaari siyang magkaroon ng 70% ng reward mula sa misyon. Nakikita natin ang iba pang mga bayani kasama ang prinsipe habang binanggit ni Zoe at Joey na walang silbi si Bernard dahil hindi niya nakuha ang susi sa tarangkahan ng kalaliman.
Sinabi sa kanila ni Corona na hindi nila dapat pag-usapan ang tungkol sa kanilang namatay na kasama ng ganoon, dahil siya ay lubos na tapat sa kanila, ngunit sinabi nila sa kanya na ang kanyang katapatan ay walang kahulugan dahil hindi niya magawa ang trabaho. Nagsimula silang magtalo, ngunit pinigilan sila ng prinsipe, sinabi sa kanila na nalantad ang kanilang sikreto, kaya kailangan nilang kumilos bago sila atakihin ang kaharian. Sinabi niya na dapat nilang ipatawag ang Hell Legion, at inutusan niya si Corona na kunin ang susi. Kaya, ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para buhayin ang imperyo. Nakita natin si Merlin kasama si Alice at nakita natin na masaya siya sa pagkuha ng halos lahat ng reward. Ngunit sinabi ni Arnold na ang kanyang koponan ay nanalo sa tunggalian, kaya't maaari niyang i-date si Alice pagkatapos niyang manalo muli. Nag-aalala si Hobbs sa pagbabalik ng nakaraang imperyo, ngunit iniisip ni Arnold na matatalo sila ng Boanian Knights, ngunit hindi pa sila narinig ni Merlin. Kaya inihayag ni Hobbs na sila ang elite unit ng kaharian na pinamumunuan ng 12 Holy Tier Warriors na kilala bilang Thorn Paladins. Ang bawat isa sa kanila ay sinasabing kasing lakas ng isang buong hukbo at ang kanilang kapitan ay ang pinakamalakas na Holy Tier Warrior sa mundo. Nakita natin sina Cecilia at Carl na iniligtas ng Boanian Knights at hindi makapaniwala si Carl na nakikisali sila. Ngunit sinumpa ni Cecilia si Merlin sa pagsasabit sa kanya. Nakarating ang grupo ni Merlin sa bayan, ngunit bigla silang inatake ng isang grupo ng mga nakabalabal na lalaki at ipinahayag nila na gusto nilang labanan si Alice. Kaya sinabi ni Merlin sa kanila na magpatuloy at sinimulan nila siyang salakayin habang iniisip niya kung sila ay mula sa nakaraang imperyo. Ginagamit niya ang kanyang ice magic para lumaban at nagawa niyang talunin sila. Ngunit habang naghahanda siyang saksakin ang isa sa kanila, isang magic shield ang biglang hamarang sa kanyang pag-atake. Naalis ang disguise ng lalaki at nagulat si Arnold nang makita ang emblem sa kanyang armor. Napagtatanto na siya ay isang Boanian Knight, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Chapman at ibinunyag na pumunta siya roon upang imbestigahan siya, ngunit nalaman niyang tapos na ang kanyang pagsisiyasat at nagpapasalamat siya sa kanyang pakikipagtulungan. Sa palagay niya ay pinalaki ang ulat dahil napakahina niya para talunin ang dalawang kalaban na Holy Tier. Kaya naniniwala siyang walang espesyal ang apat na bayani. Sinabi niya na hindi nila kailangan ang mga Thorn Paladins upang harapin sila, ngunit bigla niyang naramdaman na may kumamot sa kanyang leeg at wala siyang makitang sinuman sa kanyang likuran, kaya sa palagay niya ay naisip niya lamang ito. Bumalik sina Merlin at Alice sa guild kung saan binigay ni Luke kay Alice ang kanyang gantimpala, ngunit nabanggit niya na ito ay higit pa sa inaasahan niya. Kaya't isiniwalat ni Lou na kasama nito ang bahagi ni Merlin, at nabanggit niya na ang kanilang mga utang ay pinagsama dahil sila ay mag-asawa na, at married couple na ngayon, na inihayag na ang Guildmaster ay nag-file ng kanilang mga papeles para sa kanila. Pareho silang nagalit dahil ayaw nilang mag-asawa, at nawala ng pag-asa si Arnold, ngunit pinalayas lang siya ni Alice. Gusto nilang buwagin ang kasal, ngunit sinabi sa kanila ni Lou na kailangan nilang irehistro ang kanilang kasal bago sila makapaghain ng diborsyo. Idinagdag niya na ang kanilang mga utang ay pinagsama-sama. Kaya't kahit na sila ay mag-divorce, ang kanilang mga utang ay ipapamahagi ng pantay-pantay. Kaya't napagtanto ni Merlin na milyon-milyon ang nadagdag sa kanyang utang at pinagtawanan siya ni Alice, na sinasabi sa kanya na karapat-dapat lang ito dahil sinira niya ang kanyang buhay. Nagsisimula silang mamuhay ng magkasama, ngunit nag-aaway sila kung sino ang dapat matulog sa kama, at sumang-ayon silang magpalitan sa paggawa ng mga gawain. Sinabi ni Alice na gagawin ni Merlin ang mga gawain ngayon, ngunit natutulog siya. Kaya, ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga responsibilidad, ngunit tila wala itong pakialam at napagtanto niyang wala siyang silbi. Kinabukasan, sinabi ni Alice kay Lou na hindi niya kayang manirahan kasama si Merlin dahil siya mismo ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Binanggit niya na gusto niyang makipagdiborsyo sa lalong madaling panahon, at sinabi niya na mawawala siya pagkatapos nilang mabayaran ang kanilang utang, at tinanong si Lou tungkol sa pinakamabilis na paraan upang mabayaran ito. Kaya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Triple S rank quests, na sinasabi sa kanya na maaari siyang kumita ng milyon-milyon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga ito, ngunit sinabi ni Hobbs na napakabihira ng mga ito. Ibinunyag niya na ang mga adventurer ay nagtulungan upang talunin ang Kraken noong nakaraang pagkakataon, at iniisip ni Merlin na ito ay isang madaling paraan upang kumita ng milyon-milyon. Kaya, hiniling niya kay Lou na bigyan siya ng Triple S rank quest, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maabot ang Mithril rank bago niya matanggap ang quest, na sinasabi sa kanya na nasa Gold rank na si Alice, kaya mas malaki ang pagkakataon niyang mag-upgrade sa Mithril. Ngunit alam niya na kailangan niyang maging isang Saint Master para maabot ang ranggo na iyon.
Kaya nagpasya siyang sanayin siya, ngunit binalaan niya ito na maaaring mawala sa kanya ang lahat kung hindi siya mag-iingat. Sinimulan nila ang kanyang pagsasanay at si Alice ay sumusugod kay Merlin, ngunit pinalipad siya nito at kinukot siya dahil sa hindi niya nagawang tamaan. Sinubukan niyang muli, ngunit nabigo pa rin siyang matamaan at sinimulan niyang tanungin ang mga pamamaraan ng pagsasanay nito, na iniisip na pinaglalaroan lang siya nito. Sinabi niya sa kanya na huwag sisihin siya, na sinasabi sa kanya na wala siyang determinasyon, at ipinaliwanag niya na ang pinakamabilis na paraan ng pagsasanay ay ang pakikipaglaban sa bingit ng kamatayan. Kaya, nagbanta siyang papatayin siya gamit ang kanyang espada, na sinasabi sa kanya na mamamatay siya kung hindi niya gagawin ang kanyang makakaya. At ginagamit niya ang kanyang ice spell para atakihin siya, ngunit ipinaalala nito sa kanya na immune na siya sa magic. Sinusugod niya sa kanya ang lahat ng mayroon siya, ngunit nagawa pa rin niyang mahuli siya, na sinasabi sa kanya na siya ay masyadong mabagal. Kaya, lalo pa niya ginalangan at pinalibutan ng mga tinak ng yelo bago siya sinusugod ng buong bilis. Ngunit hinuli niya ang kanyang espada, sinasabi sa kanya na hindi pa rin siya sapat na mabilis, at gumamit siya ng vortex upang salakayin siya. Kaya, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili gamit ang lahat ng kanyang mahika, at nagawa niyang mabuhay, ngunit siya ay bumagsak habang siya ay nauubusan ng enerhiya. Ngunit napagtanto niya na nagawa niyang sugatan ang kanyang kamay, nagtataka kung paano siya nagawang saktan ng kanyang espada, at tinawag siya ni Hobbs, na sinasabi sa kanya na mayroong isang babae na naghahanap sa kanya. Nagtataka siya kung sino siya, ngunit iniimbitahan siya ni Hobbs na tumambay. At sa pag-alis nila sa lugar ng pagsasanay, nakita sila ni Corona, na pagtantong si Merlin ang may susi sa abyss. Dinala ni Hobbs si Merlin sa isang nightclub, sinabi sa kanya na ito ay paraiso ng isang tao, at ipinakita niya ito sa paligid. Habang sinabi ni Merlin na mukhang pamilyar ang style, ipinakilala siya ni Hobbs sa isang babaeng nagngangalang Helena, na tila nakikilala siya. Nasisiyahan si Hobbs sa kanyang oras kasama si Merlin at biglang lumitaw ang isang performer, ngunit nakita natin na ito ay si Corona. Nagsimula siyang sumayaw sa harap nila at natigilan si Hobbs sa kanya. Ngunit habang naghahanda siyang kunin ang susi, biglang sinabi ni Merlin na boring siya. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito gusto dahil mukha itong matanda. Kaya siya ay nagalit at naghahanda na patayin siya. Ngunit biglang sumama sa kanila si Helena at sinabi niya kay Merlin na may naghahanap sa kanya. Kaya umalis siya para tingnan kung sino iyon. Binuksan ni Helena ang isang lihim na daanan at iniisip niya kung saan siya dinadala nito. Ngunit bigla niyang tinanggal ang kanyang mga damit at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Napagtanto niya na siya ay mula sa madilim na tribo at inihayag niya na siya ang demonyong hari ng ika-4 na bulwagan, ngunit nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon. Inutusan siya ng demonyong general na si Asmodeus na umatras at sinabi niya kay Merlin na mukhang miserable siya. Nagtataka siya kung bakit siya nagbukas ng nightclub doon. Kaya, ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito upang kumita ng pera, na nagpapaalala sa kanya tungkol sa kanyang tindahan na nagbibenta ng mga demon scroll, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang tinutukoy. Kaya, sinabi niya sa kanya na ang kanyang kamangmangan ang dahilan kung bakit siya tinanggal. Iniisip niya kung gusto siya ng mga elders na bumalik, ngunit ipinaliwanag niya na ang unang bulwagan ay hindi gumaganap ng maayos sa kanyang pagkawala, na sinasabi sa kanya na ang kanyang tindahan ay nalulugi at kailangan niyang tapusin ang kanyang backlog sa kanyang pagbabalik. Binanggit niya na 10 bilyon ang nadagdag sa kanyang utang dahil sa hindi magandang pagganap ng unang bulwagan, ngunit sinabi niya na hindi na siya babalik sa kaharian ng demonyo dahil masaya na siya sa kanyang buhay. Kinukutya niya siya sa pagiging isang Iron Rank adventurer, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay pansamantala, na nagtatanong sa kanya kung bakit niya gustong makipag-usap sa kanya. Kaya binanggit niya na alam niya ang tungkol sa mga aktibidad ng Hellforce sa kontinente, na nagpapaalala sa kanya na minsan niyang pinatay ang kanilang envoy. Naalala niya na patuloy siyang ginugulo ng envoy habang siya ay nagtatrabaho, kaya nainis siya at pinaghiwa-hiwalay siya. Sinabihan niya si Merlin na mag-ingat dahil ang Hellforce ay kanyang kaaway, ngunit sinabi niya na wala silang laban sa kanya dahil maaari niyang sirain ang kanilang kaluluwa gamit ang kanyang espada. Pero sinabi niya na ayaw niyang mangyari iyon, dahil baka masira niya ang buong mundo. Pagkatapos nito, sinabi ni Helena kay Merlin na nakauwi na si Hobbs, at sinabi niyang makakatanggap siya ng diskwento sa susunod na pagbisita niya. Nagsimula siyang maglakad sa kakahuyan, ngunit biglang lumitaw si Corona sa kanyang likuran at sinubukang putulin ang kanyang ulo. Ngunit hindi gumana ang kanyang pag-atake, at hindi niya sinasadyang pinalipad siya nang maalala niyang iniwan niya si Alice na walang malay.
Napagtanto niya na natama niya si Corona, kaya sinabihan niya itong ihinto ang pag-istorbo sa kanya, at hindi siya makapaniwala kung gaano siya kalakas, ngunit sa palagay niya ay wala pa rin itong laban sa kanyang trump card. Bigla siyang inatake ni Alice, at nagalit siya dahil iniwan siya nito, tinanong kung saan siya nagpunta. Kaya, sinabi niya sa kanya na namamasyal lang siya, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. At nagtataka siya kung bakit siya tinatanong nito, sinasabing wala itong kinalaman sa kanya. Ngunit ipinaalala niya sa kanya na sila ay kasal, kaya lahat ay magre-react kung siya ay nakikipag-ugnay sa ibang mga babae, na nagsasabi sa kanya na huwag gumawa ng gulo para sa kanya. Nakikita natin si Corona sa isang snowy mountain kung saan ginagamit niya ang kanyang magic para palayain ang Frost Holy Dragon, sa pag-aakalang walang chance si Merlin laban dito. Dinala ni Alice si Merlin sa tore ng astrolohiya kung saan nakaimbak ang lahat ng aklat ng guild, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang napakatalino na iskolar na maaaring ma-unlock ang mga lihim ng susi. Ipinaliwanag niya na wala siyang tiwala sa scholar dahil baka kunin nito ang kayamanang nakatago sa susi. Ngunit ang iskolar, si Caroline, ay nagsabi sa kanila na hindi siya interesado sa pera. Binanggit ng kanyang partner na si Rosette na cute si Merlin at binabati niya si Alice sa kanyang kasal, ngunit hindi siya makapaniwala na ikinasal sila dahil alam niyang masama ang ugali ni Alice. Ipinaliwanag niya na wala siyang kinalaman sa kanya. Kaya, nagsimulang manligaw si Rosette sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Alice na huminto. Ipinaliwanag na kailangan niyang managot para sa kanya dahil sila ay mga magkasama sa silid. Nakita ni Caroline ang susi at binanggit niya na mukhang sinaunang ito, na napansin na mayroon itong aura mula sa kailaliman. Tinanong niya si Merlin kung ano ang alam niya tungkol sa mahiwagang puwersa mula sa kailaliman. Kaya, ipinaliwanag niya na nakatagpo niya sila at tinanong siya kung magagamit niya ang susi upang makahanap ng kayamanan. Ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niya ng oras upang pag-aralan ang susi. Kaya, sinabihan siya ni Alice na magpatuloy at kinaladkad niya siya. Sa tingin niya ay kukunin ni Caroline ang kanilang kayamanan, ngunit sinabi ni Alice na mapagkakatiwalaan nila siya at tiwala siya na haharapin ni Rosette ang sinumang gustong magnakaw nito. Ngunit nag-aalala si Caroline dahil ang susi ay may masamang aura. Kaya naniniwala siya na magbubukas ito ng isang kakilakilabot. Sumulat si Merlin ng isang liham kay Lilith na nagsasabi sa kanya na siya ay naging isang matagumpay na adventurer. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit nang mapagtanto niyang dahil iyon sa kanyang sumpa. Kaya tumungo siya sa guild kung saan tinitingnan niya ang mga quest na magagamit, ngunit napagtanto niya na lahat sila ay boring. Sinabi niya kay Alice na gusto niyang talunin ang mga holy tier na kalaban at nagsimula siyang makipagtalo sa kanya, ngunit binanggit ni Luna na nakatanggap lang siya ng itinalagang komisyon para sa kanila. Ipinaliwanag niya na pinili sila ng isang kliyente para gawin ang quest. Kaya nabasa ito ni Alice na napagtanto na ang isang nayon na tinatawag na lokal ay inatake ng Frost Holy Dragon at kailangan sila ng kliyente upang talunin ito. Alam niya na isa ito sa 6 na banal na dragon at sinasabing mayroon itong sapat na magic power para sirain ang isang kaharian. Kaya iniisip ni Lou na hindi nila ito matatalo. Nagsisimulang manginig si Merlin. Kaya nagtataka si Alice kung natatakot ba siya sa dragon, ngunit talagang nasasabik siya dahil maaari niyang pahabain ang kanyang buhay ng kalahating taon kung matatalo niya ito. Kaya dinala niya siya at sinabi sa kanya na dapat nilang talunin ang dragon ng magkasama. Samantala, sinubukan ni Corona na magsalita ng lengguwahe ng dragon, ngunit sinabihan niya itong tumahimik dahil nakakausap niya ang mga tao gamit ang kanilang wika. Ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam sa mga tao, ngunit kailangan niya itong tulungan dahil pinakawalan siya nito. At nagalit siya na inutusan siya nitong takutin ang mga taga-nayon sa local dahil hindi ito isang gawaing angkop para sa isang dragon. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga kaaway ay mabigat, kaya kailangan nilang magplano ng mabuti at sa palagay niya ay wala sila kumpara sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag hayaan ang kanyang pagbabantay dahil natalo ni Merlin ang liwanag na dragon. Sa tingin niya ay imposible at ipinaliwanag niya na kahit ang isang hari ng demonyo ay hindi kayang talunin ang liwanag na dragon dahil ito ay may ganap na kapangyarihan sa mga madilim na nilalang. Kaya ipinaliwanag niya na puro chismis lang ang narinig niya, ngunit gusto niyang makilala mismo si Merlin dahil gusto niyang makita kung saan siya gawa. Binanggit niya na handa na ang kanyang bitag at nagkukunwaring babae, na nagpapaliwanag na pupunta siya sa nayon upang maakit niya si Merlin sa bundok. Sina Merlin at Alice ay pumunta sa nayon. At si Alice ay nagyayelo dahil sa taglamig, ngunit si Merlin ay hindi naabala sa lahat, na sinasabi sa kanya na maaaring mawalan sila ng kanilang pagkakataon kung sila ay bumagal. Nakarating sila sa nayon, ngunit nagtataka siya kung bakit mas malamig doon.
Kaya sinabi niya sa kanya na dahil ito sa higanteng iceberg. Napagtanto niyang nasa likod nito ang dragon, ngunit sa tingin niya ay mahina ito dahil hindi nito pinalamig ang buong bulubundukin. Biglang lumapit si Corona sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang si Annie, na sinasabi sa kanila na anak siya ng hepe. Kaya napagtanto ni Alice na siya ang kanilang kliyente. Nagtataka si Merlin kung bakit parang matandang babae. Kaya kinakabahan siya, ngunit sinabihan siya ni Alice na maging mabait sa kanya. Sinabi niya na sinalakay ng dragon ang kanilang nayon at hiniling na isakripisyo nila ang mga batang babae para makain ito, na nagpapaliwanag na ihahain siya bukas. Si Merlin ay hindi naniniwala sa kanya dahil alam niyang ang mga dragon ay hindi mahilig kumain ng tao, ngunit sinabi sa kanya ni Alice na sila na ang bahala sa dragon. Nakikita natin ang mga taga-nayon na sinusubukang basagin ang iceberg ng kausapin ni Corona ang pinuno, na sinasabi sa kanya na dumating na ang mga adventurer mula sa guild, ngunit sinabi niya sa kanila na bumalik dahil sa tingin niya ay hindi sila katugma ng dragon, na sinasabi sa kanila na nagawa nitong lumikha ng iceberg sa pamamagitan lamang ng pagsinghot. Ngunit tumawa si Merlin kaya nagalit ang mga taga-nayon, sa pag-aakalang hindi niya sineseryoso ang sitwasyon. Lumapit siya sa malaking bato ng yelo at iniisip ng lahat na sisirain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nasusunog na kamao, ngunit hinawakan niya lamang ito. So, akala nila nanggugulo siya, pero bigla itong nabasag at hindi makapaniwala ang lahat kung gaano siya kalakas. Nang gabing iyon, binibigyan ng mga taga-nayon ng pagkain si Merlin at sa tingin nila ay naligtas sila dahil siya ay isang hindi kapani-paniwalang adventurer. Sinimulan niyang kainin ang pagkain at humingi ng paumanhin ang hepe sa pagmamaliit sa kanya, ngunit alam ni Alice na hiniling niya na umalis sila dahil ayaw niyang masaktan sila. Binanggit niya na hindi niya alam kung magkano ang dapat niyang ibigay sa kanila bilang gantimpala. At nabanggit niya na si Annie ang nag-file ng komisyon, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung paano magsulat. Inanyayahan niya sina Alice at Merlin sa hot spring at sabay silang naliligo habang inaayos niya ang kanilang mga gamit, ngunit hindi niya mahanap ang susi, kaya sa tingin niya ay oras na para sa plan B. Lumapit si Merlin kay Alice at sinabihan niya itong lumayo, sa pag-aakalang gusto niyang makita ang katawan nito, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya interesado. Sinabi niya sa kanya na baka makakita sila ng core ng dragon, na magagamit niya para mag-level up, na nagpapaliwanag na makukuha niya ang kapangyarihan ng dragon kung kakainin niya ito. Binanggit niya na ito ay isang napakabihirang kayamanan, kaya nagtataka siya kung bakit niya ito hinahayaan at sa tingin niya ay dahil gusto niya ito, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang mag-level up ito para makapagsimula itong tumanggap ng mga triple S rank na komisyon para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag umibig sa kanya dahil ang kanyang puso ay nabibilang na kay Nightblade. Kaya sinabi niya sa kanya na siya ang tinatawag ng mga tao sa ganoong pangalan. Pero sinuntok niya ito at sinabihan na tigilan na niya ang pang-iinsulto sa kanyang idolo dahil wala ito kumpara sa kanya. Patuloy niyang sinaktan si Merlin na nagpapaliwanag na nagsasabi siya ng totoo, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at sinabi niya sa kanya na hinding-hindi siya pakakasalan ng Nightblade dahil sa kanyang saloobin. Isinusumpa niya ito na maging single habang buhay pero bigla siyang nag-collapse dahil sa sumpa niya. Kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya. Dinala niya siya sa nayon ngunit nakita niyang dumating na ang dragon, at humanga siya na nagawa nilang sirain ang iceberg, napagtantong sila ang mga adventurer na sinabi sa kanya ni Corona. Nagsimulang magpanik ang mga taga-nayon dahil wala pa ring malay si Merlin. Kaya, sinabi ni Alice sa pinuno na dalhin ang lahat sa cellar habang naghahanda siyang labanan ang dragon. Ang mga taga-nayon ay tumakas kasama si Merlin habang inilalabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang ice spell, ngunit wala itong epekto, at napagtanto niya na hindi siya katugma sa dragon. Inatake niya siya gamit ang kanyang ice breath at sa tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit biglang dumating si Merlin upang iligtas siya. Binanggit niya na gumaan ang pakiramdam niya ngayon at sinabi niya sa dragon na natutuwa siyang makita siya, tinanong siya kung bakit hindi siya nagpakita ng mas maaga, ngunit sinabi niya kay Merlin na itigil ang paghawak sa kanya at iniisip kung siya ay baliw dahil hindi siya natatakot sa isang banal na dragon. Naghahanda siyang gamitin ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Alice, sinabi sa kanya na baka sirain niya ang nayon at napagtanto niya na kailangan niyang umalis sa lugar. Sinubukan niyang makipaglaro sa dragon kaya nagalit siya, sinabi kay Merlin na hindi siya aso, at sinubukan niya itong durugan, ngunit pinigilan ni Merlin ang kanyang pag-atake at tumalon palayo sa kanya. Nagsimula silang makipaglaban sa mga bundok, at masaya si Merlin na makitang makapangyarihan ng dragon, na sinasabi sa kanya na umatake na ito dahil mas malaki ang healing effect kung matatalo niya ang isang mas malakas na kalaban. Ang dragon ay naglalabas ng kanyang ice breath, ngunit wala itong epekto.
At ipinaliwanag ni Merlin na siya ay immune sa mahika, na nagpapakita na siya ay isang hari ng demonyo. Iniisip ng dragon na pinatay niya ang Light Dragon, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito papatayin dahil ginawa niya itong kanyang alagang hayop. Hindi naniniwala ang dragon sa kanyang kwento at nagalit siya na kinukot siya ni Merlin ang karangalan ng mga banal na dragon, ngunit masaya lang si Merlin na lumalakas ang kanyang kalaban. Samantala, niyakap ni Corona si Alice, na nagtataka kung bakit hindi siya nagtago sa iba, ngunit bigla siyang sinubukang saksakin ni Corona. Hinaranggan ni Alice ang kanyang pag-atake at tinanong siya kung sino siya. Kaya, inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na nagpapaliwanag na naroon siya upang bawiin ang susi. Sinabi ni Alice na walang alam tungkol dito, ngunit nagpa siya si Corona na hulihin siya upang siya ay mausisa. Ginamit ni Corona ang kanyang death trap upang harangan ang mga sentido ni Alice habang inaatake siya nito, ngunit nagawang tamaan siya ni Alice, na sinasabi sa kanya na wala siyang halaga kumpara kay Merlin. Ngunit siya ay agad na muling nabuhay. Kaya napagtanto ni Alice na siya ay undead. At sumama si Zoe sa kanila, sinabihan si Corona na isa siyang kahihiyan sa apat na bayani. Kaya't nagsimula siyang makipaglaban ng seryoso at sinipa si Alice, sinabi sa kanya na kakaiba na hindi natukso si Merlin nang sumayaw siya sa harap niya, ngunit tila naaakit siya kay Alice. Hindi niya matanggap na mas maganda si Alice sa kanya. Kaya naghahanda siyang bugbugin siya, ngunit binanggit ni Zoe na si Alice ay isang mahalagang hostage. Kaya sinabihan siya ni Corona na dalhin siya at sinabi na kailangan pa niyang talunin si Merlin. Tumungo siya sa bundok kung saan nakita niya si Merlin na nakikipaglaban sa dragon na tila natatalo. Naghahanda si Merlin na tapusin siya, ngunit ang kanyang sumpa ay biglang sumasakit muli sa kanya at pinalipad siya ni Corona. Sinabi niya sa dragon na dapat silang magtulungan, ngunit itinulak siya nito palayo, na sinasabi sa kanya na huwag makialam. Bumangon muli si Merlin at sinubukan siyang durugan ng dragon gamit ang kanyang ice spell, ngunit sinira ito ni Merlin gamit ang kanyang espada at ang kanyang pag-atake ay tumagos sa dragon. Hindi siya makapaniwala kung gaano kalakas si Merlin at bumagsak siya sa lupa habang napapansin ni Merlin na naubos niya ang kanyang puwersa sa buhay. Kaya, hindi siya dapat abalahin ang kanyang sumpa sa loob ng 6 na buwan. Ngunit, biglang kinuha ni Corona ang core ng dragon at kinain niya ito, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang kapangyarihan nito. Nagbabago ang kanyang katawan at sa tingin niya ay siya na ang naging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo, na sinasabi kay Merlin na pahihirapan niya siya dahil sa pang-insulto sa kanya, ngunit ipinaalala niya sa kanya na nagawa niyang i-one-shot ang Frost Dragon at nabanggit na naabsorb lang niya ang kapangyarihan nito. Kaya, nagtataka siya kung ano ang nagpapalagay sa kanya na mas malakas siya kaysa sa kanya. Ipinaliwanag niya na nalampasan niya ang Frost Dragon dahil ang kanyang mga Holy Tear technique ay pinagsama sa kapangyarihan nito, at sinimulan niya itong salakayin, ngunit madali niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan para pigilan siya, ngunit bigla itong kumawala at itinapon siya, na sinasabi sa kanya na wala pa rin siya kumpara sa kanya. Nagalit siya sa narinig niya at sinabihan siyang huwag maging maangas dahil hindi pa niya nakikita ang ultimate move ng dragon. Siya ay nag-chant sa lengguwahe ng dragon at pinakawalan ang kanyang ultimate move, na nag-freeze sa lahat ng bagay sa lugar. Ngunit napagtanto niya na hindi nito pinalamig si Merlin, na nabanggit na siya ay nilalamig dahil sa temperatura, kaya nagsimula siyang mabaliw dito. Sinabi niya sa kanya na wala siyang oras para sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na tumingin sa likuran niya, at napagtanto niya na ang buong nayon ay nagyelo. Sa palagay niya ay patay na si Alice at ang mga taga-nayon, ngunit nagalit siya nang marinig ito dahil pinatay lang niya ang kanyang kasama sa kwarto. Inamin niya na hindi pa niya ito matatalo, nangako na lalabanan siya muli pagkatapos niyang ganap na masipsip ang core ng dragon, at lumipad siya palayo. Ngunit agad niya itong naabutan at pinutol ng kanyang espada, na pinatay siya sa isang iglap. Tinitingnan niya ang nayon at iniisip niyang mailigtas pa niya si Alice dahil nagyelo lang siya. Ngunit nakita natin si Zoe habang siya ay lumabas sa yelo at nakakita siya ng pagsabog sa bundok. Kaya't napagtanto niya na mayroong isang makapangyarihang mandirigma doon at napapansin niyang gusto niya itong labanan, ngunit alam niyang kailangan muna niyang tapusin ang kanyang misyon. Kaya binuksan niya ang isang portal, ngunit habang naghahanda siyang umalis kasama si Alice, bigla siyang natigil at napagtanto niyang nasa likuran niya si Merlin. Tinanong niya si Zoe kung saan niya dadalhin ang kanyang kasama sa kwarto, at inatake siya ng kanyang espada, pinutol ang kanyang braso. Napagtanto niya na ang 4 na bayani ay humahabol sa susi, kaya kailangan niyang talunin ang mga ito, ngunit alam niyang undead ang mga ito, kaya hindi niya maabsorb ang puwersa ng kanilang buhay pagkatapos niyang tapusin ang mga ito.
Iniisip niya kung dapat ba niyang iligtas si Alice at napagtanto niyang nawawala na ang mga ito, kaya dapat maging okay ang mga taga-nayon. Dinala ni Zoe si Alice sa prinsipe at sinabihan siyang natalo si Corona kasama ang Frost Dragon. Kaya, napagtanto ng prinsipe na ang taong kumuha ng susi ay overpowered. Nagtatanong siya kung naibalik niya ang susi, ngunit ang sagot niya ay hindi. Kaya, iniisip ng prinsipe na wala siyang silbi, na sinasabi sa kanya na wala na silang oras na dapat sayangin. Pero sinabihan siya ni Zoe na huminahon dahil nahuli niya si Alice. Kaya, kailangan na lang nilang hintayin na dumating si Merlin para sa kanya. Nagising si Alice sa piitan at nagulat siya nang makita ang isang elf, ngunit biglang sumama sa kanila si Joey sa kanilang selda. Kaya, nagsimulang magpanik ang elf, sa pag-aakalang sasaktan siya nito. Sinaksak siya ni Alice mula sa likod, ngunit wala itong epekto, at hinampas niya siya sa pader bago tinawag ang kanyang napakalaking espada. Nakita natin ang isang tao sa bundok kung saan nakita niya ang mga labi ng Frost Dragon at nagdiwang siya dahil alam niyang magagamit niya ang dugo nito upang lumikha ng isang malakas na hukbo na magpapahanga kay Asmodeus. Bumalik tayo kay Joey habang hinihiwa niya ang braso ng elf at sinimulang kolektahin ang dugo nito. Kaya nagtataka si Alice kung bakit siya malupit, ngunit ipinaliwanag niya na sumusunod lang siya sa utos ng kanyang kapatid dahil mapaparusahan siya kapag sinuwi niya ito. Binanggit niya na marami siyang nagawang kasuklam-suklam na bagay, ngunit sa palagay niya ay kasalanan ng kanyang kapatid ang lahat. Kaya napagtanto ni Alice na siya ay baliw. Pagkatapos niyang umalis, ipinakilala ni Alice ang sarili sa elf, na nagpahayag na ang kanyang pangalan ay Shirley, at binanggit niya na lumabas siya ng kanyang bahay upang magsaya, ngunit nahuli siya. At nagtataka si Alice kung bakit iniipon ni Joey ang kanyang dugo. Kaya ipinaliwanag niya na kailangang uminom ng dugo ng elf ang prinsipe para manatiling buhay. Sinabi niya na pagdating niya sa piitan, nakita niya ang bangkay ng huling elf na naubos ang dugo nito, at ayaw niyang mapunta sa katulad niya. Kaya tiniyak ni Alice sa kanya na may magliligtas sa kanila at iniisip niya kung sino ang darating para iligtas sila. Kaya binanggit ni Alice na ito ay isang taong mahalaga sa kanya. Nakita natin si Rosetti habang sinusubukan niyang gisingin si Caroline dahil naka-space out siya habang nakatingin siya sa susi at biglang dumating si Merlin na nagsasabi sa kanya na kailangan niya itong hiramin. Ngunit sinabi sa kanya ni Rosetti ang nangyari. Kaya't pinitik niya ang kanyang ulo upang gisingin siya, ngunit nabangga siya sa pader. Sa wakas ay nagising siya at nalaman niyang ang susi ay nagmula sa kailaliman. Kaya, kailangan nilang ibigay ito sa royal family at hayaan ang Bohemian Knights na pangasiwaan ito. Ngunit ipinaliwanag ni Merlin na nahuli si Alice at kailangan niyang palitan ang susi upang mailigtas siya. Kaya, binabalaan siya ni Caroline na libu-libong tao ang maaaring mawala ng buhay kung mahuhulog ito sa maling kamay. Ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niya ito para iligtas si Alice. At sa tingin ni Caroline ay dahil mahal niya ito. Ngunit nalaman natin na kailangan lang niya ang kanyang pambayad sa kanyang utang. Ibinalik ni Caroline ang susi at sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil kaya niyang talunin ang Hell Legion ng mag-isa, ngunit hindi niya alam kung saan niya maaaring ipagpalit ang susi kay Alice. Biglang dumating si Arnold kasama si Hobbs at alam nila ang nangyari kay Alice, kaya sinabi nila kay Merlin na nasubaybayan na nila ang lokasyon nito. Sinabi sa kanya ni Hobbs na huwag maliitin ang kanilang mga network at ipinakita sa kanya kung saan niya mahahanap ang kuta ng kaaway, ngunit sinabi na ang Bohemian Knights ay papunta na. Idinagdag ni Arnold na nangako siyang magbabayad ng 1,000,000 sa Holy Tier Warrior na nagligtas kay Alice, ngunit tumakas si Merlin dahil masyado siyang na-stress para isipin na kumita ng pera. Nakita natin ang Bohemian Knights kasama ang kanilang pinuno na si Sahaden at sinabihan siya ni Chapman na hindi nila siya kailangan doon dahil mahina ang kanilang mga kaaway. Ngunit ipinaliwanag niya na inutusan siya ng Reyna na makakuha ng isang mapagpasyang tagumpay at sugpuin ang katanyagan ng Nightblade dahil naging banta siya sa kanilang awtoridad. Ipinaliwanag ni Sahaden na nakikita siya ng mga karaniwang tao bilang kanilang tagapagligtas, ngunit ang mga kabalyero ay kumakatawan sa korona at ang mga tao ay dapat na tumingin sa kanila sa halip na kay Nightblade. Idinagdag niya na ang anak ng hari na elf na si Shirley ay dinukot 1 taon na ang nakakaraan at sa palagay niya ay maaaring matagpuan nila ito sa kuta. Pero bigla silang inatake ni Zoe. Kaya pinoprotektahan ni Sahaden ang kanyang mga tauhan at tinawag si Zoe na duwag dahil sa paglulunsad ng palihim na pag-atake. Sumalakay siya, ngunit hinarang ni Sahaden ang kanyang mga pag-atake at itinulak siya pabalik. Kaya napagtanto ni Zoe na siya ay isang karapat-dapat na kalaban. Ginagamit niya ang kanyang 10 Shadows technique at sinabihan ni Sahaden ang kanyang mga tauhan na mag-ingat dahil ang bawat anino ay kasing lakas ni Zoe.
Sinimulan ng mga anino na putulin ang mga kabalyero at kinukutya sila ni Zhou dahil sa pagiging mahina, ngunit biglang lumitaw si Sahaden sa itaas niya at ginamit ang kanyang espesyal na galaw para umatake. Bumalik tayo kay Merlin nang mapagtanto niyang naligaw siya, ngunit nakakita siya ng napakalaking pagsabog. Kaya't nagpasya siyang pumunta doon, iniisip na maaaring makahanap siya ng makakapagbigay sa kanya ng direksyon. Umalis si Sahaden sa pag-aakalang natalo na niya si Zhou, ngunit nakabangon siya at hindi makapaniwala si Sahaden na buhay pa siya. Tinawag niya si Joey na nagbigay sa kanya ng kanyang espada at sinabi niya na maipapalabas lamang nila ang kanilang tunay na kapangyarihan kapag sila ay magkasama. Ginagamit nila ang kanilang fusion technique at binanggit ni Zhou na wala pang nakaligtas dito. Kaya nagpasya si Sahaden na gawin ang lahat at ipakita sa kanila ang kanyang bakal na katawan, na nagpapakita na walang makakasakit sa kanya habang ito ay aktibo. Inatake siya ng magkapatid gamit ang kanilang ultimate move at pinoprotektahan ni Sahaden ang kanyang tauhan, ngunit nabasag ang kanyang harang at isang malakas na pagsabog ang nagpawi sa kanila. Tinatawanan sila ni Zhou at napapansin niyang natutuwa siyang pumatay ng mga mahihina, ngunit napagtanto niya na buhay pa si Chapman. Kaya, inutusan niya si Joey na pahirapan siya. Ngunit biglang dumating si Merlin at alam niyang kinuha ni Zhou si Alice, kaya naghahanda siyang kunin ito. Binanggit ni Zhou na pahihirapan niya si Merlin hanggang sa hindi na siya makagawa ng ingay. Ngunit sinabi niya kay Zhou na kailangan niyang magpatingin sa doktor dahil baliw siya. Kaya, siya ay nagalit na sinasabi sa kanya na pinawi lang nila ang mga kabalyero. Tinanong niya sila tungkol kay Alice. Kaya binanggit ni Zhou na siya ay nasa templo sa likod nila, ngunit sa palagay niya ay hindi na siya mararating ni Merlin at ginagamit ng magkapatid ang kanilang fusion technique. Inatake nila si Merlin gamit ang kanilang ultimate move, ngunit ginamit niya ang kanyang espada para madaling maputol ito at bumagsak sila sa lupa. Iniisip ni Zhou na natalo siya dahil kay Joey, ngunit binanggit ni Merlin na siya ang tunay na patay dahil mas malakas si Joey kaysa sa kanya. Inutusan niya si Joey na patayin si Merlin, na nagtataka kung bakit si Joey ang kumukuha ng utos kay Zhou, at bigla niya itong sinaksak. Sinabi sa kanya na matagal na niyang gustong gawin yun dahil adik na siya sa pagpapahirap sa iba. Patuloy niyang pinahihirapan siya, ipinaliwanag na hindi niya kailangan para gamitin ang kanilang ultimate technique, at ginagamit niya ito para maalis siya. Sa palagay niya ay mas malakas siya nang wala si Zhou, ngunit ginamit ni Merlin ang kanyang espada para maalis siya at naghahanda na magtungo sa templo upang iligtas si Alice. Ngunit tinanong siya ni Chapman kung siya ang Nightblade at alam niya na siya ay isang wanted na lalaki. Kaya't iniisip niya ang tungkol sa pagtanggal kay Chapman, ngunit ipinahayag niya na siya ay isang napakalaking tagahanga at humihingi siya ng autograph ni Merlin, na sinasabi sa kanya na palagi niyang gustong makilala siya. Gusto niyang makipagkamay kay Merlin, ngunit ipinaliwanag niya na nagmamadali siya at tumakbo sa templo. Samantala, tinulungan ni Alice si Shirley na makatakas sa piitan, at pinabagsak niya ang mga gwardya sa kanilang dinadaanan. Ngunit nakita nila ang prinsipe kasama ang kanyang hukbo at sinabi niya sa kanila na hindi niya sila hahayaang makatakas dahil kailangan niya ang mga ito upang makuha ang susi mula kay Merlin. Pinutol ni Alice ang kanyang mga sundalo at ginamit ang kanyang ice spell para mawala sila, na sinasabi sa kanya na talikuran ang kanyang walang kabuluhang pangarap na maibalik ang kanyang imperyo. Ipinaliwanag niya na siya ay isang prinsipe sa loob ng 69 na taon, naghihintay na mamatay ang kanyang ama, ngunit bumagsak ang imperyo ng malapit na niyang sakupin. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga paghihirap sa nakalipas na 400 taon, at naiinip siyang makinig sa kanya. Napagtatanto na siya ang pinakamalas na kontrabida kailanman, ngunit sinabi niya na hindi mabilang na mga tao ang mawawala ng buhay dahil sa kanyang ambisyon. Kaya, determinado siyang pigilan siya. Ginagamit niya ang kanyang magic para buhayin ang kanyang mga alipores at ipinaliwanag na patuloy silang babangon muli dahil sa apoy ng kanilang kaluluwa, na nag-uutos sa kanila na hulihin siya. Sinusubukan niyang labanan ang mga ito, ngunit nabigla siya, kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang mahika upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nauubusan siya ng mana, kaya sa tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanya. At sinabihan siya ng prinsipe na sumuko, ngunit biglang sumama si Merlin sa laban, at umaasa siyang hindi siya huli sa party. Pinagalitan niya siya dahil sa pagiging huli, at nagsimula silang magtalo sa isa't isa, ngunit pinutol sila ng prinsipe, sinabi sa kanila na hindi nila matatalo ang kanyang undead na hukbo. Ngunit agad silang tinatapos ni Merlin at sinabihan siyang harapin ang prinsipe. Kaya, sumugod siya at sinubukan niyang pigilan siya gamit ang kanyang mahika, ngunit nalagpasan niya ang kanyang harang. Kaya, napagtanto niya na hindi siya gumagamit ng ordinaryong espada.
Ginagamit niya ang kanyang espesyal na galaw para patumbahin siya at sinabi sa kanya na ibibigay niya siya sa maharlikang pamilya. Ngunit, sinabi niya sa kanya na hindi pa tapos ang laban, at ginamit niya ang kanyang mahika para pigilan si Shirley. Habang si Alice ay ginulo, nilason siya ng prinsipe at kinuha siyang hostage, na pinagbantaan na papatayin siya kung hindi ibigay sa kanya ni Merlin ang susi. Alam niyang bubuksan nito ang tarangkahan ng kalaliman. At ipinaliwanag ng prinsipe na ang kanyang layunin ay makakuha ng ganap na kapangyarihan upang mamuno sa mundo. Kaya't sinabi niya kay Merlin na huwag ibigay sa kanya ang susi, ngunit ibinaba pa rin niya ito. At kinuha ito ng prinsipe. Kaya galit siya kay Merlin, na sinasabi sa kanya na maraming tao ang mawawalan ng buhay dahil sa kanya. Ngunit ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang hari ng demonyo, kaya wala siyang pakialam kung magugunaw ang mundo, at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang makahanap ng isang karapat-dapat na kalaban para patayin niya. Bigla niya itong hinalikan at nawala ang lason, ngunit pinatumba siya nito dahil sa tingin niya ay sinasamantala siya nito. Ipinaliwanag niya na hinalikan lang siya nito dahil na-detoxify siya ng laway nito, ngunit sinabihan siya nitong iligtas si Shirley, kaya sinisira niya ang galamay na pumipigil sa kanya. Ginagamit ng prinsipe ang susi upang buksan ang tarangkahan ng kailaliman, at isang mayasma ang pumapalibot sa lugar habang napapansin ni Merlin na amoy kamatayan ito. Ipinatawag ng prinsipe ang Hell Legion at binanggit na nagsimula ang isang bagong panahon dahil malapit na niyang sakupin ang mundo. Nakita ni Alice ang mga undead na nilalang at nabanggit na kahit na ang lahat ng hukbo sa kaharian ay magsama-sama, hindi pa rin sila magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit naghahanda si Merlin na labanan ang Hell Legion, sa pag-aakalang masisiyahan siyang labanan sila ng buong lakas. Ang prinsipe ay nagpatawag ng isang higanting alon ng mga undead na nilalang, ngunit inilabas ni Merlin ang kanyang buong kapangyarihan at lumikha ng isang haligi ng apoy, na naging sanhi ng pagkataranta ng prinsipe. Tinakpan ng apoy ang lugar at si Merlin ay nagpakawala ng isang mapangwasak na pag-atake na sumisira sa lahat ng mga halimaw at lamilinaw sa kalangitan. Nawala ang gate at kinukutsa niya ang Hell Legion habang sinusubukan niyang kumilos ng cool. Pero nalaman natin na nalulungkot siya dahil lahat sila ay undead na nilalang, kaya hindi niya na-absorb ang life force nila. Nagsimulang umiyak ang prinsipe dahil alam niyang hindi na niya maibabalik ang kanyang imperyo. At tinanong niya si Merlin kung sino siya. Kaya, ipinaliwanag niya na siya ay isang ordinaryong adventurer na nagkataong ipinanganak na may pambihirang kapangyarihan. Nagtataka ang prinsipe kung bakit wala siyang ambisyon, na sinasabi sa kanya na magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang trono at pamunuan ang mundo. Ngunit sinabi niya na hindi siya interesado at sinabi sa prinsipe ang tungkol sa kanyang karanasan bilang isang hari ng demonyo, na nagpapaliwanag na wala siyang ginawa kundi magtrabaho, ngunit naisip pa rin ng kanyang mga nakatatanda na siya ay walang kakayahan. Binanggit niya na hindi niya nagawang i-enjoy ang kanyang buhay, kaya ginawa niya ang kanyang katamaran at nagpa siya na mamuhay bilang isang ordinaryong adventurer. Napansin ng prinsipe na sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya nabigo, sa pag-aakalang ito ay dahil si Merlin ay isang Diyos at bigla siyang tumakas habang napagtanto ni Alice na siya ay nawala ng malay. Pagkatapos noon, tinanong ni Alice si Merlin kung bakit niya iniligtas ang prinsipe dahil sa tingin niya ay kailangan itong parusahan. Kaya ipinaliwanag ni Merlin na wala siyang pakialam, sinasabi sa kanya na pumunta lamang siya roon upang magsaya. Nagising si Shirley at hindi niya alam kung ano ang nangyari dahil ang mayasma ang naging dahilan ng kanyang paghimatay. Kaya sinabi niya sa kanya na natalo niya ang Hell Legion. Sa tingin niya ay siya ang manliligaw ni Alice, kaya sinabi niya kay Shirley na hindi ito ang kaso. Ngunit biglang huminto ang karwahe at sinalubong sila ng kanilang mga kaibigan. Ipinagdiriwang nila ang pagbabalik ni Alice, at nalaman natin na ang Bohemian Knights ay kumuha ng kredito sa pagpapabagsak sa prinsipe, ngunit walang pakialam si Merlin, at nagsimulang manligaw muli si Rossetti sa kanya. Kaya sinabi ni Alice sa kanya na iwan siya mag-isa, at binanggit ni Shirley na kailangan niya ang mga ito para iuwi siya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Merlin na siya ay isang adventurer, kaya kailangan niyang gantimpalaan para sa pagharap sa kanyang pakikipagsapalaran, at ipinangako niyang babayaran siya ng kanyang baon na pera. Sa palagay niya ay hindi ito gaanong mataas ang halaga, ngunit binanggit niya na mayroon siyang 10 milyong ginto, kaya ipinangako niyang gagawin niya ang kanyang makakaya para sa kanya. Binanggit ni Lou na nakatanggap sila ng isa pang itinalagang komisyon, at biglang lumitaw si Cecilia, na sinabihan si Merlin na sumama sa kanya. Sinabi ni Alice na kailangan muna nilang iuwi si Shirley, ngunit sa palagay niya ay maaari nilang gawin ang 2 quest sa parehong oras, at nagreklamo si Alice dahil alam niyang pinaplano niya itong pagawain ng lahat ng gawain. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel.
Salamat sa panunood at magkikita pa tayo sa susunod.